Isang estranghero na nakasuot ng itim na damit ang naglagay ng kutsilyo sa liig ng magandang babae ng bida at pareho silang mabilis na gumawa ng magagandang galaw na nagpatumba sa bastardo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang tinatanggal ang tali sa kanyang nobya, bigla siyang inatake mula sa likod. Samantala, ang estranghero na nakaitim ay tumakbo palayo. Ang magandang babae ay nanatiling umiiyak at nagmamakaawa, ngunit ang babaeng nakasuot ng pula ay puno ng galit sa kanyang puso at nagpasya na dalhin siya sa impyerno. Nakalock ang pinto mula sa labas ng lalaking nakaitim na damit. Ibinuhos ng babaeng nakasuot ng pula ang lahat ng kanyang galit, nawala ng kontrol at sinugod silang dalawa. Sa kasamaang palad, binigyan siya ng isang stick ng isang lalaki at nawalan siya ng malay. Bumalik tayo sa ilang buwan bago ang pangyayari. Si Gu Anixin, isang magandang at cute na babae, ay kailangang maging isang delivery person dahil sa kanyang kahirapan. Habang naglalakbay at kumakanta, muntik siyang maaksidente sa isang mabilis na kotse na nagpatumba sa kanya. Si Ling Yu, isang gwapo, talentado, at matalinong binata, ay mayroon ding mga hindi inaasahang problema sa buhay dahil siya ang pangalawang henerasyon na mayaman sa pamilya Ling. Isang domineering, malamig, at mahirap pakisamahan na si ang dalawang magkasalungat na tao ay nagkasalubong ng hindi inaasahan. Si Gu Anxin ang naghatid ng bulaklak kay Ling Yu. Bagamat nasa iisang elevator sila, walang nagpakita ng interes sa isa't isa habang papunta sa libingan ng ina ni Ling Yu. Nang mapansin ni Ling Yu sa rearview mirror na may sumusunod sa kanya, matagumpay siyang nakatakas sa sumusunod na kotse. Pagkatapos, napansin niyang nawala ng preno ang kanyang sasakyan at nawalan siya ng kontrol. Umiwas siya sa truck at dumiretso sa dagat. Umuwi si Gu Anxin pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng trabaho at lalo pa siyang nahirapan dahil sa ulan. Dahil sa ulan, limitado ang kanyang paningin at aksidenteng nabangga niya si Ling Yu na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Mabilis niya itong dinala sa ospital para sa emergency na paggamot. Sa kanyang panaginip, nagising si Ling Yu at para makatakas sa dalawang sumusunod sa kanya, ginamit niya si Gu Anxin bilang panangga. Hindi sinasadya, naglapat ang kanilang mga labi at nakatanggap siya ng malakas na sampal na nagpatumba sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ay iniulat ito ng istasyon ng telebisyon. Ang sasakyan na minamaneho ni Ling Yu ay nakuha na, ngunit hindi natagpuan ang kanyang katawan. Ang impormasyong ito ay nag-alala sa maraming tao, lalo na sa kanyang ama. Para sa mga kumpanya ng kompetisyon, ito ay isang magandang balita dahil natanggal nila ang isang malakas na kalaban. Pagkagising ni Ling Yu, gusto niyang tawagan ang pulis dahil naisip niya na si Gu Anxin ang sanhi ng kanyang aksidente. Lumapit ang doktor at ipinabatid na pagkatapos ng pagsusuri, natukoy na mayroon siyang pansamantalang amnesia at naalaala lamang ang babae sa kanyang harapan, si Gu Anxin, na dahilan ng kanyang bali sa paa. Dahil mataas ang gasto sa pagpapa-ospital, nagtipid si Gu Anxin at nanatili sa tabi niya. Ang mahirap na babaeng ito ay naghahanap buhay para kumita ng pera. Ngunit ngayon ay hinihingan siya ni Ling Yu ng 300,000 DIV bilang bayad pinsala. Hindi pa natatapos ang isang problema, tinawagan na naman siya ng may-ari ng bahay para sa upa. Sabi nila ang kahirapan ay nagdudulot ng kamalasan. Dahil wala siyang pera para sa kabayaran, gumawa si Gu Anixin ng isang kontrata na magbibigay siya ng tirahan, pagkain at pangangalaga kay Ling Yu hanggang sa mabayaran niya ang utang. Pauwi na sila at nahirapan si Gu Anixin sa pag-angkas sa kanya sa kanyang tricycle. Dahil sa kanya, mas lalo pa siyang naging mahirap at dahil din sa kanya, 888 DIV na lang ang natira sa kanyang bank account. Kaya naman, binansagan niya si Ling Yu na Xiaoba. Mukhang nag-aalinlangan si Ling Yu nang makita ang mini apartment complex kung saan nakatira si Gu Anixin. Nang pumasok sila sa bahay, nagulat siya na malinis at maayos ang lahat dahil sa dami ng mga personal na gamit ni Gu Anixin sa kanyang kwarto at para bigyan siya ng privacy. Kaya, voluntaryo siyang natulog sa sofa. Ang natitirang utang ay unti-unting binawasan. Nang umalis si Gu Anixin para magtrabaho kinabukasan, iniwan niya ang presyo ng bawat gamit sa bahay. Ang kakaibang gawin niyang ito ay nagpasaya kay Ling Yu. Hindi pa siya nagtatagal sa trabaho nang tumawag si Ling Yu para sabihing nasunog niya ang microwave na nagdulot ng malaking pinsala sa kusina. Nagulat siya nang ibinawas ni Gu Anixin ang gasto sa kanyang utang. Para maiwasan ang mas malala pang mangyari, ibinigay niya ang kanyang numero ng telepono kay Ling Yu. Mula noon, sunod-sunod siyang tumawag para magulat ng mga problema na nagpahirap kay Gu Anixin dahil kailangan niyang gumastos ng malaki sa mga gawaing walang saysay ni Ling Yu. Pagod na si Gu Anixin sa kanyang trabaho at ngayon ay mayroon pa siyang karagdagang pasanin. Ang trabaho ni Gu Anixin ay bumagal. Pag-uwi, pinagalitan niya si Ling Yu sa kanyang walang kwentang mga gawain. Ngunit pagkatapos ay tumawa siya nang makita ang takot niya sa ipis. Ginamit niya ang pagkakataon na ito para biruin siya, nagagapang ang mga ipis sa sofa habang siya ay natutulog. Kaya, nagising si Ling Yu buong gabi sa takot. Nang mag-umaga, nagulat si Gu Anixin sa mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata mula sa pagpupuyat. Sa pakiramdam na may kasalanan, sinabi niya na hindi gagapang ang mga ipis sa sofa at sinamahan siyang bumili ng pamatay ipis. Nagpaplanong bumili si Gu Anixin ng isang promo para makatipid. Ngunit pinigilan siya ni Ling Yu at pumili ng mas mahusay na FE na uri upang mapuksa ang mga natitirang ipis sa bahay. Gumanti rin si Ling Yu sa pamamagitan ng paglalagay ng mga larawan ng ipis sa kanyang telepono para inisin siya. Sa wakas, tumawa siya ng masaya. Ang buong kumpanya ng pamilya Ling ay nagkagulo. Dahil walang balita tungkol kay Ling Yu, kumalat ang balita na patay na siya. Ngunit agad itong pinabulaanan ng balita mula kay Ling Shai. Pauwi na si Gu Anixin nang makita niya ang isang anunsyo tungkol sa nawawalang aso, kaya umuwi siya agad para kumuha ng litrato ni Ling Yu at i-post para hanapin ang kanyang pamilya. Agad namang inagaw ni Ling Yu ang telepono at binura ang mga litrato. Nagkaroon ng sandaling pagdikit ang dalawa at nagtinginan sila sa mata na nagpapahiwatig ng pag-usbong ng pag-ibig. Naramdaman ni Gu Anixin na may kakaiba sa kanya at pagkatapos ng maraming taon ng panonood ng mga palabas, naisip niya na isa siyang wanted na kriminal. Natawa si Ling Yu sa kanyang sinabi habang nag-uusap sila ng walang kwentang bagay, nawalan ng kuryente, kaya kinuwento ni Gu Anixin sa kanya ang tungkol sa kanyang bracelet na panlaban
laban sa bangungot. Nagsimulang magprotesta ang mga empleyado sa loob ng kumpanya dahil kailangan ng bagong direktor na papalit. Kinaumagahan, si Ling Yu ay gumawa na naman ng gulo sa bahay. Sinira niya ang gripo at tinakpan ito ng tuwalya. Iniisip na ayos na ito, kaya natulog siya sa sofa. Lumabas ang tubig mula sa gripo at umapaw sa buong bahay. Nang magising siya, nakita niya ang bahay na punong-puno ng tubig. Ang tanawin ay nagpaalala sa kanya ng isang alaala noong bata pa siya. Nanginginig siya sa takot at yumuko sa sofa. Pag-uwi ni Gu Anxin, pinagalitan niya si Ling Yu. Ngunit nang makita niya ang nanginginig na hitsura nito, pinakalma niya siya sa pamamagitan ng headphones. Pagkatapos, si Gu Anxin na mismo ang nag-ayos ng lahat ng gulo. Nang makita niya ang maliit na figura ng isang babae na laging nagbibigay ng proteksyon. Sa sandaling ito, naantig si Ling Yu at hinawakan ang magazine ng baliktad. Nang matapos si Gu Anxin sa pag-aayos, inilista niya ang lahat ng gastos sa pagpapaayos para kay Ling Yu. Tahimik at masunurin si Ling Yu. Kinabukasan, habang naglilinis si Gu Anxin, nanonood si Ling Yu ng What's Wrong with Secretary Kim. Nang makita niya ang pagiging romantiko ng bida, ginaya niya ito, ngunit tinanggihan siya ni Gu Anxin dahil sa 40° na init at tirik na araw. Bakit pa kailangan magsuot ng jacket kung pinagpapawisan na siya? Pagkatapos, kumain silang dalawa. Tinangka ni Ling Yu na tulungan siyang buksan ang kanyang bote ng tubig. Ngunit ginamit niya ang kanyang ngipin para buksan ito at ininom ito ng mabilis. Talagang walang imposibleng gawin para sa isang independenteng babae. Magkasama silang pumunta sa ospital para magpatingin sa paa ni Ling Yu. Nang tanungin ang doktor tungkol sa kanilang relasyon, sinabi ni Ling Yu, ito ay tinatawag na pag-ibig. Matapos ang check-up, magkasama silang naglakad-lakad sa kalye. Isang basketball ang lumipad patungo kay Gu Anxin at sa isang kamay lang ay nasalo niya ito. Pagkatapos ay itinapon niya ito at pumasok sa ring na nagpanganga sa lahat. Nagasgasan din ang kanyang kamay. Nag-alala si Ling Yu kaya hinila niya ito paupo at nilagyan ng gamot. Mula noon ay gumanda ang kanilang love-hate relationship. Sa daan pa uwi, naabutan sila ng malakas na ulan. Dahil gusto niyang magtipid, ayaw ni Gu Anxin na mag-taxi. Pumayag lang siya nang mag-alok si Ling Yu na siya ang magbabayad. Nang umuwi si Ling Yu sa araw na iyon, bigla siyang nagnais na maligo sa bathtub kaya humingi siya ng tulong kay Gu Anxin. Sa klase, hindi sinasadyang naidikit niya ang kanyang kamay sa dibdib nito na nagpamula sa mukha nito kaya lumabas siya para uminom ng tubig at palamigin ang sarili. Nang matapos siyang maligo, tinulungan siya ni Gu Anxin na makalabas ng bathtub. Ngunit dahil maliit siya, hindi niya ito kayang alalayan at sa halip ay nakasama pa siyang maligo. Naging mas awkward ang sitwasyon para sa kanilang dalawa. Pagdating ng oras ng pagkain, bawat isa sa kanila ay kumain sa magkahiwalay na sulok upang mabawasan ang tensyon. Sinabi ni Gu Anxin na ang lahat ay aksidente lamang at wala namang espesyal sa katawan ni Ling Yu na dapat tingnan na nagpagaan ng pakiramdam ni Ling Yu. Bumalik si Gu Anxin sa kanyang kwarto upang ipagpatuloy ang pagguhit ng comic book. Ngunit dahil sa kaunting views, nawalan siya ng gana. Naalala niya ang awkward na sandali sa banyo at bigla siyang nakakuha ng inspirasyon sa pagsusulat. Nang matanggap niya ang kanyang sweldo, bumili kaagad si Gu Anxin ng magandang wheelchair para kay Ling Yu. Matapos ang isang inuman kasama ang kanyang kumpanya, hinatid siya ng direktor na si Du pauwi. Nakita ni Ling Yu ang lahat mula sa itaas. Pagkatapos ay inalok pa siya ng bulaklak ng direktor at umami ng pag-ibig. Upang tanggihan ito, nagkunwari si Gu Anxin na mayroon na siyang kasintahan. Nakita ni Ling Yu na may dala siyang bulaklak kaya mabilis niyang itinago ang lahat ng mga florera sa bahay. Kinaumagahan, dumating ang wheelchair mula sa Germany. Sa simula, naghinala si Ling Yu na isa itong peking produkto mula sa Shopee. Ngunit nang masigasig na ipakita sa kanya ni Gu Anxin ang mga feature nito, nagustuhan niya ito. Habang nagtatapon si Gu Anxin ng basura, itinapon din niya ang bulaklak sa mungkahi ni Ling Yu. Sa bar, si Guxin Er at ang kanyang kaibigan ay nag-enjoy ng alak nang lumapit ang isang estranghero at sinubukang makipag-usap sa kanila. Nakita ni Ling Sheng ang lalaki mula sa malayo at sinuntok ito ng malakas bago tinawag ang security para paalisin ito. Habang kumakain, nagkwento ng joke si Ling Yu, ngunit hindi man lang natawa si Gu Anxin at naisip niyang walang kwenta ito. Tinanong pa nga niya, natuwa ka na ba, Ling Yu? Nanalo si Ling Yu ng 2 tiket sa sinihan sa isang shopping center, kaya inaya niya si Gu Anxin na sumama. Bagaman sinabi niya na wala siyang oras, sinabi pa rin ni Ling Yu sa kanya ang oras. Dahil tinulungan ni Gu Anxin ang isang kasamahan sa trabaho na mag-overtime, nahuli siya sa pakikipagkita kay Ling Yu para sa pelikula. Inihanda ni Ling Yu ang masarap na popcorn at nag-iisang naghintay ng malamig. Nakalampas na sa oras ang pelikula. Nang umuwi siya at hindi niya makita si Ling Yu, agad siyang tumakbo sa shopping center at doon, nakita niya itong nakaupo at naghihintay pa rin. Dahil mukhang malungkot si Ling Yu, bumili si Gu Anxin ng 2 bagong tiket para mapanood nila ang pelikula ng magkasama. Sa sinihan, tuwang-tuwa si Gu Anxin habang nanonood at tumatawa at dahil doon ay sumaya rin si Ling Yu. Kinabukasan, nang magising si Gu Anxin, hindi niya nakita si Ling Yu kaya labis siyang nag-alala at nalungkot. Habang nasa trabaho, lumilipad ang kanyang isipan. Nakikita niya si Ling Yu maging sa mga pulubi na nakakasalubong niya sa kalye. Sa pag-aakalang naligaw ito, hinanap niya ito sa bawat sulok. Samantala, unti-unting naalala ni Ling Yu ang mga bagay-bagay kaya pumunta siya sa kanyang kaibigang doktor. Matagal na niyang hinahanap si Gu Anxin dahil nakakuha siya ng 5% na bahagi sa kumpanya ng kanyang pamilya. Naghinala si Ling Yu na siya ay isang private investigator na inupahan ng kanyang ama kaya nagpasuri siya ng Nang nalaman niyang hindi sila magkadugo, nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ang nagmamadaling hitsura ni Gu Anxin. Naalala ni Ling Yu ang lahat ng mga bagay na pinagdaanan nilang dalawa kamakailan. Ang mga walang kamalay-malay at masayahing ngiti ni Gu Anxin ay nananatili sa kanyang isipan. Sa amusement park, nagpakita siya sa likod ni Gu Anxin na ikinatuwa nito. Nagkaroon na naman sila ng mga intimate na sandali. Ang mga eksenang ito ay patuloy na pumapasok sa isipan ni Gu Anxin. Nang makauwi, dahil hindi sila makatulog, nagkasama silang uminom ng coke upang maglibang. Sa pagsubok na tuksuhin si Ling Yu, malakas niyang inalog ang lata ng coke. Nakita ito ni Ling Yu, ngunit hindi niya ito inilantad. Binuksan niya
niya ang lata para kay Gu Anxin, habang ang kanyang sarili namang lata ay nabuksan niya ng walang kahirap-hirap sa pamamagitan lamang ng ilang simpleng tapik. Nang bumalik siya sa kanyang kwarto upang mag-drawing, masayang-masaya si Gu Anxin nang maalala ang pagpisil ni Lingyu sa kanyang pisngi. Maraming inspirasyon si Gu Anxin sa pagguhit. Nang pumasok si Lingyu dahil sa brownout, nawala ang lahat ng kanyang mga drawing. Masayang-masaya ang nanay ni Guxin nang ihatid siya ni Ling Sheng pauwi at sinubukan pa siyang ipares sa kanyang anak na babae. Si Gu Anxin ay naglakad ng mag-isa sa isang madilim na eskinita pag-uwi niya mula sa trabaho na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabalisa. Nang makita niya si Lingyu sa likuran niya, napanatag siya. Pag-uwi niya, binuksan niya ang lahat ng mga package at kumuha ng isang smartphone upang ibigay kay Lingyu. Dahil alam niyang gwapo siya, kusa niyang kinuha ang numero ni Gu Anxin. Pagkatapos magtrabaho buong araw, umalam ang tiyan ni Gu Anxin. Narinig ito ni Lingyu at sinabi niyang nagugutom din siya. Dinala ni Gu Anxin ang pamanang instant noodles, ngunit pinigilan siya ni Lingyu sa pamamagitan ng kanyang talento at kaalaman na nakuha niya sa panonood ng MasterChef sa loob ng maraming taon. Kaya nakaluto siya ng isang kalderong bibimbap para sa kanilang dalawa. Bagaman nagreklamo si Gu Anxin na baka tumaba siya sa dami ng kinain niya, hindi siya makatigil dahil sa sobrang sarap nito. Ubos ang kanyang bowl pagkatapos ng bowl hanggang sa huling butil ng kanin. Pagkatapos ay bumulong siya na puro instant noodles lang ang kinakain niya kamakailan. Dinampot ni Lingyu ang mga butil ng kanin na dumikit sa mukha nito at nag-alok na magluluto siya mula noon. Kinaumagahan, nakipag-ugnayan si Lingyu kay Fix Xiao upang kumuha ng malaking halaga ng pera. Pagkatapos ay bumili siya ng mga mamahaling bagay para sa bahay ni Gu Anxin. Magiliw siyang lumapit at inabot sa kanya ang bank card at sinabi na ang pera doon ay pinaghirapan niya. Nag-uusap-usap ang lahat sa kumpanya nang makita nilang palaging nakadikit si Director Du kay Gu Anxin. Nagpahayag ang lahat ng interes na pumunta sa bahay ni Gu Anxin para mag-hangout. Sa daan pa uwi, nag-text si Gu Anxin kay Lingyu at sinabing mayroong dadalaw sa kanila kaya magtago siya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng isang dayuhang lalaki at isang masarap na handaan na inihanda ni Lingyu na ikinagulat niya. Nang tanungin ni Director Du ang tungkol sa kanilang relasyon, sinabi ni Lingyu na nagsasama na sila. Sa narinig, naunawaan na ng iba ang sitwasyon. Bago umalis, binigyan pa ni Lingyu ng mga regalo ang bawat kasamahan ni Gu Anxin. Nang ihatid niya ang lahat, halatang nagsiselo si Director Du. Tinulungan siya ni Lingyu na iwasan ang lahat ng mga panunukso mula kay Director Du. Mula noon, gusto niyang maging human shield at magpanggap na boyfriend niya. Naging maayos ang lahat hanggang sa narinig niya ang presyo. Nagulat si Gu Anxin nang malaman niyang ang ginastos ni Lingyu para sa party ay galing sa card. Ngunit mas nagulat siya nang malaman niyang ang card na may 200,000 dito ay 200 na lang. Nalungkot siya saglit, ngunit agad ding bumalik sa normal dahil hindi naman sa kanya ang pera. Kahit ganoon, naisip niya na sobrang gastador si Lingyu dahil sa paggastos ng malaking halaga para lang sa isang hapunan. Noong nawala ng kuryente at nawala ang lahat ng data sa kanyang mga drawing, ipinakilala ni Lingyu ang isang app na nagsisave ng data kahit ilang beses pang mamatay ang kuryente. Dahil dito, nakalimutan ni Gu Anxin ang pagkadismaya niya kay Lingyu. Kinabukasan, may isang walang kamalay-malay na babae ang pumasok sa apartment kaya sinuntok siya ni Lingyu hanggang sa nawalan siya ng malay at pagkatapos ay itinali niya ito. Pinadalhan niya si Gu Anxin ng larawan na nagpagising agad sa kanya. Nagmamadali siyang umuwi upang iligtas ang kanyang kaibigang si Juju. Agad na tumingin si Juju kay Lingyu, ang gwapong lalaki na kasama ng kanyang matalik na kaibigan. Patuloy na itinanggi ni Gu Anxin na boyfriend niya si Lingyu, ngunit nagduda pa rin si Juju. Nang humingi si Lingyu ng tulong kay Gu Anxin na maligo, hindi na iwasan ni Juju ang mag-isip ng masama at sinundan sila. Ngunit napatunayan niyang wala namang masamang nangyari dahil matagal nang hindi nagkita ang magkaibigan, marami silang napag-usapan. Nang mapansin ni Juju na sumusunod si Boy Handsome sa mga sinasabi ni Gu Anxin, humingi siya ng pabor na pakiusapan niya ito na magpanggap na boyfriend niya sa loob ng isang araw. Dahil gusto niyang tulungan ang kanyang kaibigan, agad na tinawag ni Gu Anxin si Lingyu para humingi ng tulong. Para maiwasan ang panggigipit ng kanyang mga magulang na magpakasal na siya, naisip ni Juju ang paraang ito. Nang makita nila si Lingyu, tuwang-tuwa ang mga magulang ni Juju dahil sa sobrang gwapo nito. Ngunit nang makita ito ni Gu Anxin, nakaramdam siya ng bahagyang kalungkutan sa kanyang puso. Pag-uwi niya, kumain siya ng street food at umorder ng maraming alak. Sa kanyang kalasingan, iginiit ni Gu Anxin sa kanyang kaibigan na si Lingyu ay kanya. Pagkagising niya kinabukasan, huli na para makita ang mensahe ng pasasalamat mula sa kanyang kaibigan. Naghanda na siyang umalis para sa trabaho, ngunit sinabi ni Lingyu na hiniling niya na bigyan siya ng day off nang makita ni Lingyu na wala siyang naaalala sa mga sinabi niya kagabi. Labis siyang nadismaya. Nang papalabas na siya pagkatapos ng trabaho, ay narinig siyang kakaibang ingay mula sa bodega, kaya pumunta siya upang tingnan ito. Si Director Du. Pumasok si Director Du na lasing at muling umamin ng pag-ibig sa kanya. Sinubukan niya siyang habulin at halikan, ngunit dahil sa kanyang hindi matagumpay na pag-amin, sinampal siya ni Gu Anxin ng malakas. Tumakbo si Gu Anxin sa isang saradong silid at ikinulong ang sarili. Nang nawala ng kuryente, lalong lumala ang sitwasyon. Nakulong sa isang saradong silid ng walang kuryente at may malakas na pagkatok sa pinto. Napaatras siya sa sulok na nagpapaalala sa kanya ng mga kahindik-hindik na pangyayari sa nakaraan. Pagpasok pa lang ni Director Du sa silid, dumating si Lingyu at pinatumba ito gamit ang fire extinguisher. Dahil sa matinding takot, nawala ng malay si Gu Anxin. Pagkagising niya sa bahay, sinabi ni Lingyu na mag-resign na siya para sa kanyang kaligtasan at siya ang bubuhay sa kanya. Natawa si Gu Anxin nang marinig ito. Ngunit nang makita niya ang 125 na pamasahe, biglang nawala ang kanyang ngiti. Pagdating niya sa kumpanya, napakabait at palakaibigan ng lahat sa kanya. At si Director Du naman ay nasibak sa trabaho dahil sa korupsyon. Sinabi ni Gu Anxin kay Lingyu ang tungkol sa mga regalong ibinigay ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Walang libreng tanghalian sa mundo. Ang lahat ng magagandang bagay na ito ay inayos ni Lingyu. Isang umaga, habang
Habang naglalaro ang dalawa sa isang file, hindi sinasadyang natumba sila at nagkadikit. Kaya, nagkaroon sila ng isa pang pagkakataong maghalikan. Pagkatapos, pareho silang nahiya, ngunit dahil dito ay nakakuha si Gu Anxin ng maraming bagong ideya sa pagsusulat. Si Director Du ay isang bihasa at napakahusay na tao. Ngunit kakaiba na walang kumpanyang tumanggap sa kanya. Isang estranghero ang lumapit at sinabi sa kanya ang dahilan ng kanyang problema. Habang naglalakad, nakikipag-usap si Gu Anxin kay Juju sa telepono at napagtanto niya na may nararamdaman na siya kay Ling Yu. Habang nag-uusap sila, lumitaw si Director Du sa harap niya. Nanonood ng balita si Ling Yu sa bahay at nakita niya ang balita tungkol sa isang manyak. Naramdaman ni Ling Yu na hindi siya ligtas kaya tinawagan niya si Gu Anxin, ngunit hindi siya makontak. Sa labas ng kanyang kwarto, dumating ang sekretarya ni Ling Yu, si Gai Luo, upang ipaalam sa kanya na ang kanyang kuya na si Ling Feng ay lihim na nakipagkita sa mga shareholders ng kumpanya. Ngunit dahil sa pag-aalala niya kay Gu Anxin, binaliwala niya ang issue ng shareholders at hinanap siya. Dahil sa kanyang pagkabigo sa trabaho, nawala ng kontrol si Director Du. Pagkatapos ay sinigawan at sinaktan niya si Gu Anxin. Nang makita ni Ling Yu ang susi ni Gu Anxin, agad siyang tumakbo upang parusahan si Duming. Nakahanap si Duming ng isang kahoy at sinugod si Ling Yu. Nang subukan niyang dakpin si Gu Anxin, tumayo si Ling Yu at pinigilan siya. Pinalo ni Duming si Ling Yu sa kanyang lumang sugat. Ngunit dahil sa main character aurat ni Ling Yu, bumangon siya at pinatumba si Duming. Dumating si Gai Luo para sunduin silang dalawa. Nag-alala si Gu Anxin sa pinsala ni Ling Yu, ngunit nakaramdam din siya ng selos nang makita niya ang pagiging malapit ni Ling Yu at Lai Luo. Pagdating sa bahay ng 11 SE, labis na nabahala si Ling Yu sa mga nangyari sa araw na iyon. Pagkatapos mahuli si Duming, inamin niya ang lahat ng katotohanan. May isang taong nagplano upang saktan siya. Inako niya ang lahat ng kasalanan at itinulak si Ling Yu sa sukdulan. Kinaumagahan, nakita ni Gu Anxin na nakikipag-usap si Ling Yu kay Lai Luo kaya medyo nagsiselo siya, ngunit tinalikuran niya lamang sila at pumasok sa silid. Habang nagde-deliver si Gu Anxin, hindi sinasadyang nakita niya si Ling Yu na may dalang bulaklak sa lobby ng hotel kaya sinundan niya ito. Pagkatapos ay nakita niya si Gai Luo na papalapit sa kanya. Tinanong niya ang receptionist at nalaman niyang magkasama silang pumasok sa isang kwarto sa hotel. Dahil dito, nalungkot siya at naisip na magkasintahan sila. Nang makauwi siya, nakatanggap siya ng paalam na text message mula kay Ling Yu. Gusto niyang tanungin siya tungkol sa kanyang relasyon kay Lai Luo, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob na gawin iyon. Habang mayabang na nag-host ang kanyang kuya ng isang meeting para kunin ang posisyon bilang si Ling Yu. Umuwi na si Ling Yu at sumigaw ng sero na nangangahulugang ang kanyang pagbabalik ay nakagulat sa lahat. Mayroong masaya at mayroon ding malungkot at inggit. Ipinakita ni Ling Yu ang kanyang pag-unawa at ipinaliwanag sa kanyang ama at salupon ang kalikasan ng bagay. Pagkatapos marinig iyon, sumang-ayon ang lahat kay Ling Yu. Nagalit ang ama kay Ling Fang dahil sa kapabayaan niya na nakaapekto sa kumpanya. Pagkatapos, ang lahat ay sabay-sabay na bumoto ng sero upang hindi pumayag na maging si Ling Fang. Nawala ng mukha si Ling Fang. Pagkatapos, mayroon pang ebidensya na itinulak niya sa kamatayan ang kanyang nakababatang kapatid. Ang posisyon ng Sisi ay pansamantalang bakante. Nakita ni Ling Yu ang kanyang pamilya na nag-aaway sa kanyang bunsong kapatid. Si Ling Sheng ay laging tagapamagitan sa dalawang nakatatandang kapatid. Dahil alam niya na limitado ang kanyang kakayahan, ginamit niya si Gu Anxin bilang banta. Nang marinig ito, hindi na naglakas loob si Ling Yu na bumalik sa apartment dahil sa takot na maapektuhan si Gu Anxin. Bagaman miss na miss niya si Ling Yu, naaalala niya ang nangyari sa hotel, kaya gusto niya itong baliwalain. Habang nakahiga si Gu Anxin na malungkot, tumawag ang kanyang matalik na kaibigan na si Fu Shuang. Binanggit niya si Ling Yu na lalong nagparamdam kay Gu Anxin ng pagkasabik at pananabik. Sa huli, hindi na niya kinaya pang maging matatag at tuluyan ng umiyak, inaalala ang kanilang mga alaala. Sa kabilang banda, hindi rin makapag-concentrate si Ling Yu sa trabaho at tiningnan ang mga lumang larawan. Nang buksan niya ang kanyang telepono, nakita niyang hindi pa rin siya nire-replyan ni Gu Anxin na ikinadismaya niya. Umuwi si Gu Anxin, ngunit ang eskinita ay may ilaw na ngayon at punong-puno ng makikinang na ilaw at ang seguridad ng bahay ay pinalakas. Si Gu Xin'er, na pauwi mula sa pamamasyal kasama ang kanyang kaibigan, ay hindi sinasadyang nakita si Ling Yu na dumaan na nagpaalala sa kanya ng kanilang mga alaala noong kabataan. Naramdaman niya ang pagod at humingi na bumaba sa sasakyan. Habang naghihintay siya sa driver, dumating si Ling Sheng, ang lalaking lihim na nagmamahal sa kanya noong bata pa para sunduin siya. Nais lang ni Ling Sheng ang atensyon ni Gu Xin'er, habang si Gu Xin'er naman ay nais ang atensyon ni Ling Yu. Ganyan talaga ang pag-ibig, nakakatuwa. Nakakalito tulad ng isang laro. Habang nag-aayos si Gu Anxin ng bodega, may dumating na kamay upang tumulong. Siya ang kanyang matagal nang hindi nakitang ampon na kapatid na lalaki. Kahit na isa lang siyang ampon na kapatid na babae. Ngunit palagi siyang nagmamalasakit at siya ang pinakamatatag na sandalan para kay Gu Anxin. Ang larawan ng dalawa na kumakain ng ice cream nang magkasama ay nakarating kay Ling Yu. Tiningnan niya ang larawan at nainis, kaya inutusan niya si Ling Zi na imbestigahan ang lalaki sa larawan. Sa bahay, habang nag-browse sa social media, hindi sinasadyang nakita ni Gu Anxin ang isang post tungkol sa pagkakataong magpakita sa isang comic book exhibition. Dahil sa malaking suporta mula sa mga mambabasa, ipinadala niya ang kanyang manuskrito. Ang pinakamasigasig na taga-suporta ni Gu Anxin ay walang iba kundi si Ling Yu. Habang naghihintay siya ng bus, biglang bumuhos ang malakas na ulan na nagbasa kay Gu Anxin. Hindi maiwasang maawa ni Ling Yu nang makita ang eksenang ito mula sa loob ng kanyang kotse. Naawa si Ling Yu. Ipinabatid ni Ling Zai na natapos na niya ang pag-aayos sa exhibition. Nang makita si Gu Anxin, ang taong nag-interview sa kanya ay nagpakita ng kaalaman at sinabing matatamis na salita. Nakalimutan din ni Gu Anxin na dalhin ang kanyang comic book, ngunit walang sinuman ang nagalit kaya madali siyang natanggap. Ang mga nag-interview sa kanya ay nagpakita ng matinding pag-aalaga sa kanya na nagparamdam sa kanya ng pagtataka. Si Huyan, na bumalik sa bahay, ay sinalubong ng kanyang pamilya na may maraming masasarap na pagkain. Ang kanyang malapit na relasyon kay Gu Anxin
ay ikinagalit ng kanyang ama. Sa pamamagitan ng pagsisikap ng mag-ina, pumayag din ang ama na imbitahan ang ampon na anak na si Gu Anxin na umuwi. Habang nagtatrabaho, nakatanggap si Gu Anxin ng tawag mula kay Tita Hong. Gusto niyang tanggihan ang tawag dahil ang kanyang ama mismo ang nagpalaya sa kanya sa bahay. Ngunit inayos na ni Tita Hong ang lahat. Kinabukasan, dumating si Huyan upang sunduin ang kanyang nakababatang kapatid na babae para mamili ng damit para sa party. Sa eleganteng party, suot ang isang puting damit, pumasok si Gu Anxin kasama ang kanyang kapatid na lalaki at nakuha ang atensyon ng lahat. Nandito rin sina Ling Fang at Ling Sheng. Sa wakas ay dumating na ang taong pinakahinihintay nila. Nang malaman na nandito ang lahat, nag-ayos si Ling Yu na pumunta rin sa party. Sinamantala ni Ling Fang ang pagkakataon na walang tao upang lapitan si Gu Anxin. Sa sandaling iyon, dumating si Ling Yu bilang si Ling. Nagalit si Gu Anxin dahil sa kanyang pagtatago ng pagkatao, kaya sumayaw siya kasama si Ling Fang. Sinamantala ni Ling Yu ang pagkakataon at hinila si Gu Anxin para sumayaw. Habang sumasayaw, patuloy na siniraan ni Ling Fang ang kanyang nakababatang kapatid na si Ling Yu. Habang sumasayaw siya kay Gu Anxin, sinabi niya ng totoo na hindi niya sinasadyang itago ang lahat. Pinasabihan niya si Gu Anxin na lumayo sa kanyang nakatatandang kapatid. Pagkatapos ng isang sayaw, bumalik siya upang makipares kay Ling Fang. Sinadya niyang banggitin ang 5% na shares at ang relasyon ng kanyang ina sa kanyang sinasabing ama, si Ling Shai. Agad siyang nag-react nang marinig niyang binanggit ni Ling Fang ang kanyang ina. Habang naglalakad siya, sinadyang buhusan siya ng isang empleyado ng tubig sa mukha. Agad na nagtipon ang mga tao sa party dahil sa pagtataka. Lalo pang nainis si Ling Shai sa kanyang anak na babae at pinagalitan ito. Ngunit pinigilan siya ni Ling Yu. Sinamantala ni Gu Anxin ang pagkakataon na ito upang subukang ipaliwanag ang lahat sa kanya. Upang hindi maistorbo ang iba, tiningnan ng lahat ang security camera at nakita si Gu Anran na may dalang armas na ikinabahala ng lahat para kay Gu Anxin. Hindi tinamaan ni Gu Anran si Gu Anxin kaya siya natumba sa locker. Nahulog ang isang mabigat na bag mula sa itaas kaya mabilis na itinulak ni Gu Anxin si Gu Anran palayo. Bumagsak sa kanya ang mabigat na bag at nawalan siya ng malay. Natakot si Gu Anran at umalis sa pinangyarihan. Nakita ito ni Ling Fang at sinubukan siyang gisingin, ngunit itinulak siya ni Ling Yu palayo. Binuhat niya si Gu Anxin at dinala sa ospital. Sinubukan siyang pigilan ni Huyan, ngunit nang dumating ang amang si Ling Shai, nag-aaksaya lang siya ng oras at hindi nag-alala para sa kanyang anak at sa halip ay sinabi pa sa kanyang anak na lalaki na makipag-ugnayan sa mga kliyente. Nakita ni Guxin Er kung gaano kaalala si Ling Yu kay Gu Anxin kaya siya ay nainggit. Lumaya si Guxin Er dahil sa inggit. Si Gu Anran ay tumakas at bumalik sa kanilang probinsya. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay hindi pa rin nawawala. Nagising na si Gu Anxin, ngunit galit pa rin kay Ling Yu dahil pinakain siya ng pinya noong silang dalawa lang. Ipinaliwanag ni Ling Yu ang lahat, sinabi ang tungkol sa nangyari sa hotel at sinabing si Ling Zi ay isa lang niyang subordinate. Nalito pa rin si Gu Anxin, iniisip na nilapitan lang siya ni Ling Yu dahil sa 5% na shares na binanggit ni Ling Fang. Nang malaman ng ama na si Ling Shi na nakikipag-ugnayan ang kanyang anak na lalaki kay Gu Anxin, agad siyang nagpatawag ng family meeting. Inakala ng lahat sa pamilya na niloloko lang ni Ling Yu si Gu Anxin para sa 5% na shares. Pagkatapos, nag-provoke pa si Ling Fang sa pagsasabi na si Gu Anxin ay posibleng anak ni Ling Shai. Inaasahan na ni Ling Yu ang mangyayaring ito at nagpasuri na siya noon pa man. Si Gu Anxin ay hindi anak ni Ling Shai. Nang marinig ito, tumayo ang ama at ipinaliwanag na ang ina ni Gu Anxin ay ang kanyang tagapagligtas noong nakaraan, isang tagapagligtas ng Ling Group. Ang 5% na shares ay ang kanyang pangako kay Jin Guan. Ngunit dahil pumanang na ito, ang shares ay inilipat sa kanyang anak na si Gu Anxin. Nang sunduin ni Huyan ang kanyang kapatid na babae sa ospital, nakita niya itong tumataka sa bintana. Nang bumagsak siya, sinalo siya ng kanyang kapatid na lalaki. Nang dumating si Ling Yu sa ospital at hindi siya makita, nagmamadali siyang pumunta sa kanyang silid. Nang makita niya ang kapatid ni Gu Anxin doon, buong pagmamalaki siyang pumasok sa bahay. Naipakita ni Ling Yu ang kanyang saloobin bilang may-ari ng bahay at sinabi pa na siya ang iitinakda para kay Gu Anxin. Pagkatapos ng ilang pagmamayabang, lumabas si Gu Anxin at walang awang pinalayas siya. Pagkatapos ay nagpaalam na rin si Huyan sa kanyang kapatid na babae at umalis na. Nagdrawing si Gu Anxin, ngunit wala siyang maisip na bagong ideya. Sa sandaling iyon, may nag-deliver ng fast food sa labas. Nang buksan niya, nalaman niyang luto ni Ling Yu ito, ngunit dahil galit pa siya, ayaw niyang kainin. Sa kabilang banda, nagtataka si Ling Zai kung kakain ba si Gu Anxin kahit galit ito. Si Ling Yu pa rin ang pinakaunawa sa kanya. Galit man, kailangan pa ring busog ang tiyan. Sa family dinner, patuloy na binabanggit ni Huyan si Gu Anxin na ikinainis ng lahat. Si Gu Anxin naman ay nanaginip tungkol sa pagkakataong sinampal siya ng kanyang ama at pinalaya sa bahay. Ang ingay sa labas ay gumising sa kanya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang wala na ang kanyang mga gamit. Dahil sa hindi pagbabayad ng upa, pinalaya siya ng may-ari. Naupo siya sa parke, nalilito kung saan pupunta, nang biglang dumating ang kanyang kapatid na lalaki upang aliwin at tulungan siya. Nang malaman ni Ling Yu na tumira na si Gu Anxin sa kanyang kapatid, naghanap siya ng paraan para makita si Gu Anxin. Ang nasa isip niya ay ang larawan ng dalawang magkapatid na magkasama na nagbibigay sa kanya ng pagkabalisa. Habang nasa supermarket si Fu Shuang, nakita niya si Huyan. Sa sandaling nakita sila, naisip niya ang pangalan ng kanilang magiging anak. Sinamantala ni Ling Yu ang pagkakataong wala si Huyan at bumisita kay Gu Anxin. Sa pamamagitan ng matatamis na salita at mainit na pag-ugali, kumalma ang galit ni Gu Anxin. Habang kumukuha siya ng dishwashing liquid, lumapit si Ling Yu upang tulungan siya at pagkatapos ay binigyan siya ng isang mainit na halik. Sa daan pa uwi, nakita ulit ni Huyan si Fu Shuang at nalaman niyang pareho pala sila ng kakilala ni Gu Anxin. Habang tinutulungan ni Ling Yu si Gu Anxin na isuot ang buttons ng kanyang damit, nakita sila ng iba. Maling akala ni Huyan na may masama siyang ginagawa, kaya
sinaktan niya si Ling Yu. Pagkatapos ng insidente, lalong tumutol si Huyan sa kanilang relasyon. Kahit nasaktan, masaya pa rin si Ling Yue dahil natanggal na ang galit ni Gu Anxin. Nang gabi, habang nakikipag-usap kay Fu Shuang, nakatanggap si Gu Anxin ng mensahe mula kay Ling Yu. Hindi niya alam kung paano siya magre-reply, habang si Ling Yu naman. Si Ling Yu naman ay umaasa na mahina lang ang signal, kaya hindi siya ni-replyan. Kinaumagahan, nagpadala si Ji Yiling ng tea love breakfast kay Gu Anxin, kasama ang matatamis na mensahe. Naramdaman ni Gu Anxin ang kilig, habang si Huyan naman ay kinilabutan at itinapon ang almusal. Ang almusal ay naihatid sa kumpanya ni Dr. Xiao. Narinig niya ang mga kasamahan niya na nagsismis na may relasyon si Ling Zi at si Ji Yiling. May lihim siyang pagtingin kay Ling Zai, kaya dali-dali siyang pumunta sa kanyang kaibigan upang humingi ng tulong. Habang papasok sa trabaho, nakatanggap si Gu Anxin ng delivery request para kay Ling Fang. Pagtalikod niya, ginamit ni Ling Fang ang kanyang karapatan bilang customer upang bigyan ng isa-star rating ang kumpanya ni Gu Anxin dahil sa desisyon nitong manatili. Pagkapasok ni Ling Fang, gumawa siya ng mga nakakainis na bagay at sinubukan niyang akitin si Gu Anxin sa pamamagitan ng pera, ngunit ang natanggap niya ay pagtanggi. Ang kailangan lang ni Gu Anxin ay ang 5-star rating para sa kanyang kumpanya. Sinadya niyang harangin si Gu Anxin sa dingding, ngunit simprehan siya ni Gu Anxin ng pepper spray sa mata. Imbes na magalit, natuwa pa siya at naisip niyang napaka-interesante ni Gu Anxin. Bumalik si Gu Anxin sa kumpanya at opisyal na nag-resign. Sabay-sabay siyang binati ng kanyang mga kasamahan dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang trabahong gusto niya, ang pagguhit. Nang marinig ni Ling Yu na sinasadya ng kanyang kapatid na lalaki na lapitan si Gu Anxin, agad niyang sinabi kay Ling Zi na bumalik. Nang makita niya si Ling Fang na ginugulo si Gu Anxin, agad siyang nagalit. Umalis siya ng 2 araw para sa business trip na nagpalungkot kay Gu Anxin dahil sa pakiramdam na hindi siya pinapansin. Pagdating nila, nang susubukan na niyang bumaba, agad niyang nilock ang pinto. Inis pa rin si Ling Yu sa pagiging malapit ni Gu Anxin sa kanyang kapatid na si Ling Fang. Nagsiselos siya at ayaw din niyang maging malapit si Gu Anxin kay Huyan. Kaya, inalok niya si Gu Anxin na tumira kasama siya, ngunit tinanggihan siya nito. Sa isang event, nakita ni Guxin si Ling Yu dahil sa magandang reputasyon ng kanyang kapatid na babae. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-usap ng mas matagal sa kanya. Ngayon ang unang araw ni Gu Anxin sa kanyang bagong trabaho. Ang lahat sa kumpanya ay napaka-friendly at maunawain. Nang matapos siya sa hapon, niyaya siya ng kanyang kapatid na lalaki para kumain sa isang sikat at punong-puno ng tao na restaurant. Ngunit sa araw na ito, napakatahimik ng lugar. Ang restaurant ay walang tao. Bukod pa rito, may mga pagkain na hinahain na hindi nila in order. Habang nagtataka sila, nakuha nila ang sagot nang makita nila si Ling Fang na dahan-dahang pumasok. Tanging siya lang ang gagawa ng ganitong klaseng cheesy na bagay. Dumating din si Ling Yu upang sumali sa party. Nakaramdam ng inis si Huyan nang masulyapan niya ang kanyang kapatid na babae na nakikipagpalitan ng tingin kay Ling Yu. Habang nag-ihaw, nasunog si Ling Yu, kaya naghawak kamay sila at pumunta para bumili ng gamot. Sa kotse, maingat na inilagay ni Gu Anxin ang gamot sa sugat ni Ling Yu. Humingi ng tawad si Ling Yu. Nang hindi pa siya nakakasagot, hinalikan siya ni Ling Yu bilang tanda ng paghingi ng tawad. Nawala ang lahat ng galit ni Gu Anxin. Inimbitahan siya ni Ling Yu na makasama sa hapunan kasama ang kanyang pamilya. Mula ngayon, opisyal na silang magkasintahan. Nasiyahan si Fu Shuang nang maiwan siyang mag-isa kay Huyan. Nag-order siya ng strong liquor at sa isang shot lang, nawalan na siya ng malay at dinala palabas ng restaurant. Nakipag-away pa siya sa mga dumadaan. Nakatanggap si Gu Anxin ng pabango mula kay Ling Yu. Dumating na ang oras ng kanilang usapan, kaya sinundo siya ni Ling Yu at dinala sa kanyang bahay. Si Guxin ay nasa bahay din, naglalaro ng piano kasama si Ling Sheng. Nang makita niyang magkahawak kamay ang dalawa, nagpakita siya ng pagkamuhi. Sa harap ng tatlong magkakapatid at ng kanilang ina, sinubukan ni Guxin na maliitin si Gu Anxin sa pagsasabi na hindi pa nakapagtapos ng kolehiyo ang huling nabanggit. Sinagot naman siya ni Gu Anxin ng may talas at pagkatapos ay lumabas ang kanilang ama. Magkasama silang umupo sa hapagkainan. Kumuha si Gu Anxin ng isang regalo, isang fountain pen para ibigay sa ama ng pamilya Ling. Tiningnan ito ni Guxin. Ang regalo ay pinanood ni Guxin at pinagtawanan. Sinabi ni Gu Anxin na ang fountain pen ay paborito ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Nang marinig ito, pinahalagahan ng ama ang mahalagang regalo. Naglabas din si Guxin ng isang mamahaling painting. Ayon sa kanya, ito ay isang baroque art piece. Nakita ng ama na may gustong sabihin si Gu Anxin, kaya tinawag niya ito. Nagpaliwanag siya ng profesional at nag-conclude na ang painting ay nasa mannerism style. Dahil maganda itong pakinggan, sumang-ayon siya. Ikinahiya ni Guxin ang opinyon ng kanyang kapatid na babae, at ang painting na kanyang pinagyayabang ay nararapat na isabit sa banyo. Dito rin tinanggihan ni Gu Anxin ang 5% na shares ng kumpanya. Mula sa bibig ni Ling Fang, nalaman ni Gu Anxin na sina Guxin at Ling Yu ay dating napakalapit. Kahit na itinanggi ito ni Ling Yu, galit pa rin si Gu Anxin at sinaktan siya sa pamamagitan ng pagbaluktot sa kanyang daliri. Kahit alam ni Ling Sheng na hindi siya gusto ni Guxin patuloy pa rin siyang nag-aalaga sa kanya mula sa pinakamaliit na bagay. Pagkatapos ng hapunan kasama ang pamilya, inihatid niya si Gu Anxin pabalik sa kanyang lumang bahay. Ngayon, ang lahat ay maayos tulad ng dati noong magkasama pa sila, kaya natuwa siya. Binili ni Ling Yu ang bahay na ito at si Gu Anxin ang opisyal na naging unang nangungupahan niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, mas pinahalagahan ni Ling Yu ang kanilang relasyon. Niyakap niya si Gu Anxin ng buong sinseridad at nangako na mananatili siya sa kanyang tabi magpakailanman. Nang ihatid niya si Gu Anxin
Xin sa bahay ng kanyang kapatid. Niyakap niya si Huyan at inihayag na sila ay opisyal ng magkasintahan. Masakit man, pumayag pa rin si Huyan na makipag-date si Guan Xin kay Ling Yu. Ngunit nang makita niyang hindi suot ni Guan Xin ang bracelet na binigay niya, mas lalo siyang nasaktan. Sinabi ni Guan Xin na babalik siya sa kanyang lumang apartment. Sa sandaling iyon, dumating si Ling Zi kasama ang kanyang 500 na kapatid para tulungan si Guan Xin sa paglipat. Sa isang meeting sa kumpanya, tumayo si Guan Xin at ipinakilala ang kanyang ideya sa pagguhi. Bagaman bago ang paksa, binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng direktor na mag-publish ng isa 0 chapters upang makita ang reaksyon ng mga mambabasa. Pagkatapos ng meeting, nagmadali siyang bumaba upang makita ang kanyang kasintahan. Nagpalitan sila ng matamis na halik para makakuha ng lakas para sa overtime. Dahil ito ang passion niya, nagtrabaho si Guan Xin hanggang kinaumagahan. Paglabas niya ng kumpanya, mainit siyang naghihintay kasama ang almusal. Nagpakita ng pagmamahalan ang dalawa sa loob ng kotse. Mula sa malayo, nakita ni Guan Ran si Guan Xin na masaya at lalo pa siyang kinamuhian nito. Masayang masaya si Guan Xin nang makita niyang nangunguna sa ranking ang kanyang gawa. Ang mga kasamahan niya sa kumpanya ay nag-akala na binili ni Ling Yu ang data ng mga mambabasa ng Tifeng Kingsheng. Bukod pa rito, pinag-usapan din nila na si Guan Xin ay natanggap sa kumpanya dahil sa pag-aayos ni Ling Yu. Narinig ni Guan Xin ang lahat at galit na lumabas, sinabing lilinawin niya ang lahat. Pagkatapos, nagpunta siya sa kumpanya ni Ling Yu. Inamin ni Ling Yu na siya ang nasa likod ng lahat dahil gusto niya lang siyang tulungan. Ngunit mas nasaktan si Guan Xin dahil dito. Kung mas mataas ang kanyang lipad, mas masakit ang kanyang pagbagsak. Naramdaman niyang minamaliit ni Ling Yu ang kanyang mga pagsisikap. Ang mundo niya ay binubuo ng barya, samantalang ang mundo ni Ling Yu ay dolyar. Lahat ng problema niya ay nalulutas sa pera na kinainisan niya. Kaya, nagpa siya siyang maghiwalay muna sila upang maging kalmado sila. Kahit na sinubukan siyang pigilan ni Ling Yu, umalis pa rin siya sa pagkadismaya. Dumating si Huyan upang aliwin ang kanyang kapatid na babae. Mula sa malayo, nakita ni Ling Yu ang eksena at nainis. Si Huyan, sinigawan niya si Ling Yu na kung hindi niya mapapaligaya ang kanyang kapatid, dapat siyang umalis. Nang marinig ito, naintindihan ni Ling Yu kung paano niya nasaktan si Guan Xin. Pagkatapos, nakuha ni Guan Xin ang address ni Guan Ran, kaya nagpunta siya sa Bishu Village. Nalaman ito ni Huyan at Ling Yu, kaya dali-dali rin silang sumunod. Sa likod ng pinto, may hawak na pala si Guan Ran. Nang bubuksan na sana ni Guan Xin ang pinto, mabilis siyang pinigilan ni Ling Yu. Pagpasok nila, wala na si Guan Ran. Habang pauwi sila, naubusan sila ng gas. Kaya, napilitan silang mag-book sa isang hotel. Nagkataon na isa na lang ang natitirang kwarto. Habang naghihintay siyang maligo si Guan Xin, maingat na pinatuyo ni Ling Yu ang kanyang mga damit at dahan-dahang pinatuyo ang kanyang buhok. Sa gabi, habang natutulog, may ipis na gumapang sa kanyang binti kaya dali-dali siyang tumalon sa kama. Pareho silang takot sa ipis kaya nagdesisyon silang matulog sa iisang kama na may unan bilang hangganan. Naintindihan niya ang nararamdaman ni Guan Xin kaya pinatawad siya nito. Dahil dito, nawala ang hangganan. Magkayakap silang natulog. Sa isang liblib na lugar, si Huyan ay nabasa sa ulan habang hinahanap si Guan Xin. Nang makita niya ang mukha ni Ling Yu na walang kapintasan sa tabi niya, hindi niya mapigilan na halikan ito sa pisngi. Nang makita ni Ling Yu na ginawa ito ng kanyang tea goddess, nagising siya at binigyan siya ng mainit na halik. Ang dapat mangyari ay nangyari. Ang sinigang na niluto ng matagal ay naging kanin. Kaya, ang dalawa ay nagpalago ng kanilang relasyon sa pamamagitan ng paraang iyon. Nagising si Guan Xin sa gabi at naramdaman ang matinding hiya dahil wala siyang suot. Habang naghihilamos si Ling Yu, palihim niyang kinuha ang kanyang mga damit. Paglabas ni Ling Yu, nagpanggap siyang tulog. Patuloy silang nagbigay ng dog food sa mga manonood. Simula noon, opisyal na siyang naging babae ni Ling Yu. Pagkababa niya sa lobby, nakita niya si Huyan doon. Maaga pa lang, mainit na ang sitwasyon. Dahil sira ang kotse ni Huyan, sumakay silang tatlo sa isang sasakyan. Pag-uwi nila, sinabihan siya ni Ling Yu na dahil isa na siyang tika niya, kailangan niyang lumayo sa ibang mga lalaki. Nang makita ang kiss mark sa liig ni Ling Yu, napagtanto ni Huyan ang relasyon ng dalawa. Pagdating niya sa bahay, agad siyang nagtanong tungkol sa nangyari kagabi. Iniisip na si Ling Yu ang nanguna. Ngunit ang totoo, siya ang unang gumalaw. Labis na nasaktan si Huyan, kaya nag-isa siyang uminom. Gusto ni Fu Shuang na makita si Huyan, kaya naghanap siya ng dahilan para makausap siya. Sinasabing wala siyang pera at hiling na bayaran niya ang kanyang mga merienda. Sinamantala niya ang pagkakataon at inanyayahan siyang manood ng scene. Ang lahat ng plano ay inihanda na niya kasama si Shen Jingjing. Mula noong bata pa siya, gusto na ni Huyan si Guan Xin. Ngunit palagi lang siyang tahimik na nasa tabi niya at nagpoprotekta sa kanya mula sa likuran. Akala ni Fu Shuang na siya ang gusto ni Huyan, kaya labis siyang natuwa. Dahil ayaw ni Guan Xin na umasa sa pera, nagpa siya siyang mag-resign. Habang kumakain siya ng tinapay sa kalsada, labis na nasaktan si Ling Yu. Pag-uwi niya, naamoy niya ang isang pamilyar na amoy. Dumating si Ling Yu sa bahay at niluto ang paborito niyang ulam. Ang pagiging maalalahanin niya ay nagpabago sa lungkot ni Guan Xin sa kasiyahan. Ang kumpanya ni Guxin Air ay may proyekto na kailangan nilang gawin kasama ang kumpanya ni Ling Yu. Dahil sa trabaho, magkasama silang nasa kotse para mag-usap. Sinadya ni Guxin Air na gumawa ng mga kilos na mapaglaro at kinunan sila ng litrato. Habang naghahanap ng trabaho si Guan Xin kasama ang kanyang kapatid na lalaki, may lumabas na artikulo na nagpapakita kay Guxin Air na hinahawakan sa ulo si Ling Yu. Naramdaman ni Guan Xin ang hiya at tinawagan si Ling Yu para magtanong ngunit hindi siya makakonekta. Naalala niya ang nakaraan at naramdaman na si Hin He ay may malalim na pag-unawa sa kanyang kasintahan na nagpahirap sa kanya. Sinabi ng kanyang kuya na minsan silang nagmamahalan. Nakita ni Hin He ang larawan na kumalat kaya tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Sinadya ni Hin
Hing hinainisin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae sa pamamagitan ng pagsasabi na sila ay nasa kotse sa loob ng mahabang panahon upang balikan ang nakaraan. Sinabi niya sa isang kasinungalingan na silang Viet ay nagbigay sa kanya ng maraming mamahaling bagay. Ang pabango na ibinigay niya kay Antam ay ibinigay din niya sa kanya. Walang kahihiyang hinamon ni Hing hinaguluhin ang relasyon ng kanyang kapatid na babae kay ilang Viet. Sa kabilang panig, tinawagan nilang Viet si Antam, ngunit nawala ang koneksyon dahil ayaw niya ng anumang maling pag-unawa. Anumang hindi maliwanag na bagay kay Hing kaya hiniling niya na alisin ang artikulo at mag-post ng paglilinaw. Ang kanyang nasasakupan ay pumayag na i-post ang artikulo dahil gusto niyang gamitin ang isyong ito upang makakuha ng kaunting kasikatan ang kumpanya, kaya binigyan siya nilang Viet ng tiket sa bakasyon sa ibang lugar. Patuloy na hinabol nilang Feng si Hing kahit alam niyang wala siya sa puso nito, ngunit masaya siya sa tuwing nakikita niya itong ngumingiti. Binuksan niya ang kanyang computer at nakita ang paglilinaw mula sa kumpanya nilang Viet at tumanggi siyang pumunta sa art exhibition kasama silang Feng. Sina Ansin at Antam ay nagkasamang naglalakad sa tabing dagat. Lumitaw silang Viet dahil gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-alis ng walang pakialam. Nang makita ang mga alon sa dagat, muling bumalik ang nakakatakot na alaala nilang Viet na naging dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magising siya sa ospital, kalmado niyang ipinaliwanag ang lahat kay Antam. Sinabi niya na hindi sila nagkaroon ni Hing ng isang relasyon at kapag natatakot siya, kailangan niyang uminom ng gamot para mapabagal ang kanyang tibok ng puso. Ito ay dahil sa kanyang takot sa tubig na nagsimula noong bata pa siya nang itulak siya ng kanyang nakatatandang kapatid sa isang lawa na nagdulot sa kanya ng takot na ito mula noon. Nalungkot si Antam nang marinig ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, mas lalo nilang naunawaan at pinahahalagahan ang isa't isa. Dahil gusto nilang fuong napatunayan na siya lamang ang tanging karapat-dapat na magmana ng posisyon bilang CEO ng New Way Group, kinuha niya ang pera nilang upang itayo ang kanyang sariling kumpanya. Pindutin ng New Way at ninakaw din niya ang lahat ng mga pangunahing empleyado. Nagbigay pa siya ng peking numero ng kita upang linlangin ang mga shareholder na sumama sa kanyang panig. Ngunit kahit na napakayabang niya, ang mukha ng kanyang kapatid ay nanatiling malamig tulad ng yelo na nagpahanga sa kanya. Habang nag-o-overtime, may nakita siyang pumasok sa pinto, kaya nagtago siya at kumuha ng stick upang bugbugin ang sinumang papasok. Ngunit ang taong iyon ay ang kanyang mahal na laging hinahanap-hanap. Dumating siya upang dalhin ang inihaw na hipon at Rio juice upang bigyan siya ng sustansya dahil lagi siyang kumakain ng masasarap na pagkain. Sa unang pagkakataon na kumain siya ng inihaw na hipon, medyo nag-aalala siya, ngunit nang kumain siya ng isang piraso, nagustuhan niya agad ang ulam. Pagkatapos kumain, naghugas siya ng kanyang mga kamay, ngunit hindi na niya siya nakita. Dahil ayaw niyang abalahin siya sa kanyang overtime, nag-iwan siya ng mensahe upang hikayatin siya na magtrabaho. Si Hing ay umiinom nang biglang dumating ang isang dating kaibigan upang abalahin siya. Nang ibuhos niya ang tubig sa kanya, ginamit nilang Feng ang kanyang likod upang saluhin ito para sa kanya. Ito ay nagpabuti sa pakiramdam niya sa kanya. Ang sariling kumpanya nilang Fuong ay sinampahan ng kaso dahil sa pagnanakaw ng impormasyon mula sa New Way. Ang mga shareholder ay sunod-sunod na nagbenta ng kanilang mga shares. Ang biglaang pangyayari ay nahuli siya ng hindi handa. Dumating din silang Viet upang paalalahanan siya na nakikita niya ang lahat ng kanyang masasamang plano. Ngunit sa kabilang banda, ang insidenteng ito ay nagpaunlad sa kumpanya. Sapagkat naalis ang mga empleyado na hindi tapat sa kumpanya. Silang Fuong ay natalo rin sa isang nakakumbinsing paraan. Habang umiinom ng inumin kasama si Juju, hindi sinasadyang nakita ni Antam muli si Manager Triu. Nagbitiw siya sa kanyang dating trabaho upang magbukas ng sarili niyang opisina. Nang malaman niyang si Antam ang may akda sa likod ng TCE, and online, tuwang-tuwa siya dahil isa siya sa mga paboritong mambabasa ng kanyang comic book. Nagpakita rin si Juju ng kanyang talento sa pagguhit, kaya magkasama silang tatlo na nagtatag ng isang kumpanya na pinangalan ng Galaxy. Sa sandaling iyon, dumating silang Viet upang sunduin siya para maghapunan. Ang kanyang pagiging maingat at maalaga ay ginantimpalaan ng isang halik. Habang nagtatrabaho, si Hing ay nag-aayos ng mga dokumento para sa kanyang sariling art exhibition. Natanggap niya ang isang parsela na naglalaman ng isang smart ball mula sa kanyang kasintahan. Agad siyang kumuha ng larawan upang ipadala kay ilang Viet at pinangalanan niya ang bola na TU6. Dahil sa kanyang proyekto sa pagtatag ng kumpanya, maraming shareholder sa kumpanya ang nawalan ng pera. Ang kanyang sariling kumpanya ay nalulugi rin kaya hindi niya mababayaran ang mga shareholder. Silang Viet ang humarap at maayos na inayos ang lahat na ikinatuwa ng kanilang ama at ng mga shareholder. Galit na galit ang kanilang ama at sinubukang maging tagapamagitan nilang Feng. Dahil sa insidenteng ito, nagpasya ang kanilang ama na bigyan muna silang Fuong ng bakasyon. Bagaman hindi siya nasiyahan, lihim siyang nagpapasalamat sa kanyang nakababatang kapatid na silang Viet. Pumunta silang Feng upang sunduin si Hing para sa isang spring trip, ngunit agad siyang tumanggi. Gayunpaman, nang makita niya ang magandang babae na lumalapit sa kanya, bumalik siya at pumayag na sumama. Ang kumpanya ng Galaxy ay nakaranas din ng malaking pag-unlad dahil sa mataas na view count. Nagkasama-sama silang lahat upang salubungin silang Viet at ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Isinama sila nilang Viet sa isang picnic. Nang magkasama silang pumasok sa convenience store, hindi inaasahang nakita nila silang Feng at Hing doon. Nag-alok si Hing na sumama sa kanila kaya pumayag ang grupo. Dahil sa isang kulang na pako, bumagsak ang tolda ni Antam nang pumasok siya dito kasama silang Viet. Nagmadali ang lahat na tignan sila at tumakbo si Hing upang alagaan sila. Ngunit tinulak siya nilang Viet. Sinubukan nilang Feng na magkunwaring ayos lang siya. Ngunit sa kaibuturan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa gabi, habang nag-iihaw sila ng karne, hindi nakita ni
Hinhay sinalang Viet at Antam, kaya niyaya niya silang Feng na hanapin sila. Nang makita niya ang pag-aalala nito, nagbago ang kanyang isip. Laging naaalala nilang Viet ang pinakamaliit na bagay na binanggit ni Antam, kaya naghanda siya ng isang maliit na tolda sa bundok para makita nila ang mga bituin. Nagdilim na, ngunit walang nakitang bituin, ngunit may pag-asa pa rin ang magliwanag ang kagubatan dahil sa mga alitap-tap. Naghanda rin siya ng mga paputok upang gawing mas maganda ang kapaligiran. Sa ilalim ng romantikong tanawin na iyon, nagpalitan sila ng matamis na halik. Nang umuwi ang lahat, ipinarada na ni Ansing ang kotse sa harap ng bahay. Nadama ni Hinhi na nahihirapan siya, kaya sinabi niya na susunduin siya. Ang kwento ni Antam na hindi sinasadyang nakita ang si Ki ay nakakakuha ng maraming atensyon mula sa mga mambabasa, kaya't siya ay nakapanayam. Ang magkapatid ay umuwi at hinimok ng kanilang ina na maghanap ng kasintahan. Gusto niyang magkaroon ng apo. Nagkataon na inayos ng kanilang ina ang isang blind date para sa kanya, kasama si Juju. Dahil ayaw niya ng blind dates, hiniling niya sa kanyang dalawang malapit na kasamahan na guluhin ang petsa. Ngunit sa araw ng petsa, nagulat siya nang malaman na ang kanyang blind date ay ang kanyang crush, ngunit sumunod pa rin siya sa plano. Sina Triulo at Antam ay dumating upang guluhin ang petsa ni Juju. Dahil ayaw niyang mawala ang bihirang pagkakataong ito, kinindatan niya ang kanyang matalik na kaibigan bilang isang senyas ng Isang magandang plano ang naisip ni Antam, magpapanggap silang magkasintahan. Tutulong ito sa kanilang dalawa na maiwasan ang pagmamadali ng kanilang mga pamilya para sa mga blind date. Ang plano ay perpekto. Upang bigyan ng pagkakataon si Juju, hiniling ni Antam na ihatid siya nilang Viet sa bahay. Siya at si Triulo ay kailangang manatili sa kumpanya upang talakayin ang isang proyekto. Ang pakikipagtulungan ng New Wave at ng kumpanya ni Hinhi ay matagumpay na nagdala ng malaking kita sa kumpanya. Ipinagmamalaki ni Nguyen Triu ang kanyang anak na babae. Naniniwala pa rin siya na silang Viet ay nasa puso ng kanyang anak, kaya hiniling niya na tawagan siya upang makipagtulungan at magkasamang gamitin ang teknolohiya ng pagkilala sa mukha. Kaya agad siyang tinanggihan. Gwapo ako, hindi ako bastos. Napahiya siya dahil sa insidenteng ito. Si Antam ay nakadama ng matinding presyon dahil sa mataas na inaasahan ng kanyang mga mambabasa. Gayon din, ang draft ay nabayaran na. Sa unang pagkakataon na kumita siya ng malaking halaga, tuwang-tuwa siya. Masaya rin si Juju ngayon dahil kasama niya ang kanyang crush. Silang Viet ay abala sa pagharap sa mga negatibong komento mula sa mga mambabasa. Nang pumasok si Antam, agad niyang inilagay ang kanyang telepono. Ngayon, mayroon na siyang sapat na pera upang bayaran ang natitirang utang niya sa kanya. Ngunit hindi niya ito tinanggap at gusto niyang magkaroon siya ng utang sa kanya habang buhay. Dinala niya siya sa lugar kung saan nagsimula ang New Wave. Ipinakita niya sa kanya na nagkamali din siya ng maraming beses. O natalo, kaya magtrabaho ka lang ng buong puso at unti-unting mangyayari ang lahat. Pagkatapos ng maikling sandali ng kaligayahan, bumalik siya sa kumpanya at narinig ang balita na may problema sa technical department. Sa pulong, sinabi niya ang kanyang mga hinala. Naniniwala siya na ang isyong ito ay may kaugnayan sa kumpanya ni Kosi. Habang hindi pa nalulutas ang isyong ito, ang mga kasosyo sa Amerika ay biglang tumanggi na makipagtulungan sa New Wave. Nagkataon na ang kumpanya ni Kosi ay nakipagtulungan kamakailan sa mga unit na ito. Bagaman hindi gusto nilang fuong ang kanyang nakababatang kapatid, nag-alala siya nang marinig niyang nasa problema ito. Nais ni Nguyen Triu na ibagsak ang pangunahing kumpanya ng Lang Group, ang New Wave, kaya nais niyang isakripisyo ang maliit na kumpanya ng kanyang anak na babae. Hindi siya mag-aatubiling gamitin ang anumang paraan upang talunin ang kanyang kalaban. Nais ni Hinhi na gamitin ang insidenteng ito upang pilitin silang Viet na makipag-ugnayan sa kanya. Sa bahay, si Antam ay nakatanggap ng isang parsela na naglalaman ng isang kamay na puno ng dugo. Agad na tumakbo ang kanyang kuya na si Ansing upang aliwin siya. Akala ni Antam ay gawa ito ng mga mambabasa na nagmamadali sa kanya na mag-post ng bagong kabanata. Ngunit mula sa malayo, si Dukwa ay nagtatago sa likod ng dingding at nakita ang kanyang kapatid na babae na nagiging haggard dahil sa trabaho, kaya't nagluto siya ng pagkain para sa kanya. Nabasa ni Antam ang balita tungkol sa nangyari sa kumpanya nilang Viet, kaya agad siyang tumakbo sa kumpanya upang hanapin siya. Si Hinhi ay walang pakundangan na pumunta sa New Wave, wave na may maling pananaw sa sarili. Pumayag siyang tulungan ang kumpanya nilang Viet sa kondisyon na magpakasal siya sa kanya. Narinig ni Antam ang mga empleyado na nag-uusap tungkol kay Hinhi at sa kanyang kasintahan. Sa mismong sandali na sinadya ni Hinhi na mahulog kay ilang Viet, umasok si Antam. Nakita niya ang eksenang ito at ang mansa ng lipstick ni Hinhi sa damit nilang Viet, ngunit nanatili siyang kalmado at walang pakialam dahil alam niya na ginagawa ni Hinhi ito upang sirain ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng mga nakakapagod na araw ng trabaho, humiga siya sa kandungan ni Antam. Nakadama siya ng pagsisisi na wala siyang magawa upang tulungan siya. Nang magising siya, umalis na siya at nag-iwan sa kanya ng isang mensahe at taos pusong pampalakas loob. Nang makauwi siya, naghihintay na ang kanyang kuya mula pa noong hapon. Dahil sa pagpapaalala sa kanyang kapatid na babae na may nagtatangkang saktan siya, hindi niya sinasadyang na late sa kanyang petsa kay Juju. Ngunit si Juju ay hindi nagalit sa kanya. Sa halip, sinamahan pa niya ito sa kumpanya nilang Viet upang linawin ang artikulo na nagsasabing mag-i-engage sila ni Hinhay. Bagaman pinabulaanan nilang Viet ang chismis, nagdududa pa rin si Ansing sa kanya. Ito ay isang mahirap na panahon para kay ilang Viet at naniniwala si Ansing na ginagamit nilang Viet ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae. Dahil ayaw niyang masaktan si Antam, binalaan niya si Juju. Pagkatapos nito, napagtanto din ni Juju na hindi siya ang gusto ng lalaki, kundi si Antam. Kaya't hindi siya nagalit dahil dito. Dahil hindi siya ang gusto ng lalaki, hindi na siya nag-abalang manatili sa tabi niya. Sa kanyang pinakamahirap na sandali, tumawag si Triulo at niyaya siyang
manonood ng kanyang idolo na si Mike dahil binilhan niya siya ng tiket. Tuwang-tuwa siya na makita ang kanyang idolo at makakuha ng kanyang autograph. Pagkatapos ng pagpupulong, nagtulakan ang mga tao sa bulwagan at siya ay natumba. Agad siyang sinalo ni Triulo. Pinuri din niya ang kanyang pagiging kaibig-ibig at naghanda ng pagkain para sa kanya. Pumunta si Hinhay sa bahay ni Antam. Nang makita niya ang mga larawan ng kanyang kapatid na babae, kasama silang Viet, nainggit siya at nagsalita ng masasamang salita tungkol sa kahirapan ng kanyang kapatid na babae. Dahil hindi niya makuha ang puso nilang Viet, ininsulto niya siya, sinasabing interesado lamang siya sa kanyang kapatid na babae sa isang maikling panahon. Sinasadya niyang banggitin ang oras na sinaktan ng kanyang kapatid na babae ang kanyang kaklase na naging dahilan upang mapatalsik siya sa paaralan. Dumating siya upang ibunton ang lahat ng sisihin sa kanyang kapatid na babae na sinasabi na ang pagkawala nilang Viet sa kanyang posisyon ay bahagi rin ng kasalanan ni Antam. Ang pagmamahal ng kanyang kapatid na babae sa kanya ay isang pasanin. Ipinahiwatig pa niya na maaari siyang manatili sa tabi nilang Viet at tulungan siya. Sinubukan niyang bigyan ng mental blow si Antam upang isipin niya na ang lahat ay kasalanan niya at mas magiging mabuti ang lahat kung siya ay aalis na lang. Pagkatapos nito, dumating si Isin at pinigilan si Hinhay. Naramdaman ni Antam na parang lahat ay gustong ilayo siya sa lalaking mahal niya, kaya't lubha siyang nalungkot. Sa kabilang dako, nabasa nilang Finn ang balita tungkol sa pagpapakasal ni Hinhay at labis siyang nalungkot. Bagaman hindi gusto ni Hinhay silang Finn, palagi niyang sinasamantala ang kabutihan nito. Ipinilit pa niya na magpapakasal na sila nilang Viet. Sa harap nilang Finn, lagi siyang nagpapanggap na mahina, ngunit sa katotohanan ay mayabang siya. Silang Fuong, na laging nagtatangka na saktan ang kanyang nakababatang kapatid, ay umuwi sa pagkakataong ito upang humingi ng tulong sa kanilang ama para sa kapakanan ng kanyang kapatid at ng Lang Group. Habang nakikipag-usap kay Lilac, unti-unting napagtanto nilang Viet na may espiya sa kanyang kumpanya. Sa sandaling iyon, dumating si Antam na may dalang bento box para sa kanya. Dahil natatakot siyang malungkot si Antam sa mga masasamang balita na nabasa niya online, ipinaliwanag niya agad ang lahat. Ngunit hindi lamang siya maganda, napakaunawa pa niya. Upang maibsan ang kanyang stress, dinala niya siya sa isang amusement park. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata habang nasa mataas na biyahe, hinalikan niya siya upang matulungan siyang madaig ang kanyang takot sa taas. Nang umuwi sila sa harap ng kumpanya, niyakap nila ang isa't isa. Ngunit dahil ayaw nilang maghiwalay, muling niyakap siya ni Antam. Pagpasok niya sa kumpanya, nakita niya ang kanyang pagod na likod at bumuntong hininga. Pagpasok nilang Viet sa opisina, nakita niya na naghihintay na ang kanyang ama mula pa noong hapon. Mula pagkabata, hindi siya kailanman humingi ng tulong sa sinuman, kaya sa pagkakataong ito, nais ng kanyang ama na tulungan siya sa isang beses. Gayunpaman, silang Viet ay walang sinasabi. Ngunit nanatiling matatag silang Viet at tumanggi sa tulong ng kanyang ama. Upang bigyan ng sustansya ang kanyang kuya, naghanda si Antam ng maraming masasarap na pagkain para sa kanya. Ngunit si Ansin ay kumain ng mga gulay at ibinigay ang masasarap na pagkain sa kanyang kapatid na babae. Alam niya na may maraming gustong sabihin ang kanyang kapatid na babae sa kanya. Sa shopping center, silang Viet, na gustong suportahan ang nagbebenta, ay bumili ng maskara na nagkakahalaga ng ilang daang yuan. Ngunit ang kalidad ay katumbas ng isang produkto na nagkakahalaga ng ilang libong yuan. Hindi siya naniwala at gusto niyang itapon ito. Ngunit bigla siyang naalaala na sinabi din ito ni Antam. Ipinilit pa niya na hindi ito isang scam. Ang mga kosmetiko na binili niya ay mura ngunit mataas ang kalidad. Karapat-dapat ito sa ilang libong yuan. Pakiramdam niya ay may napagtanto siya, kaya agad siyang nagpatawag ng emergency meeting sa kumpanya. Sa panayam ni Kong Nguyen Triu, sinadya niyang iligaw ang publiko sa pamamagitan ng pagbanggit sa kawalan ng karanasan nilang Viet. Sinasabing ang insidente ay dahil sa kanyang pansariling interes. Sa sandaling iyon, nakatanggap din ang new wave ng mga kahilingan para sa panayam, kaya't dumating ang lahat ng mga mamamahayag doon. Nakuha nilang Viet ang top secret ng Cozy Group. Kumalat din sa internet ang video na nagpapakita na sinadya ng Cozy Group na saktan ang reputasyon ng New Wave Company. Pagkatapos nito, nagpasya siyang humingi ng tulong sa Ministry of Public Security. Pumunta si Hinhay upang makita siya at humingi ng kapatawaran para sa Cozy Group. Patuloy siyang nagkakaroon ng maling pananaw sa kanyang sarili. Napapatawarin niya ang kumpanya ng kanyang ama dahil sa kanya. Pinatawad niya nga, ngunit sa isang tiwaling paraan. Ipinadala niya ang dokumento sa korte tungkol sa Cozy Group. Nang makita nilang Finn ang impormasyong ito, labis siyang nag-alala para sa kanyang crush, kaya agad siyang tumakbo sa bahay ni Hinhay. Maraming mga mamamahayag ang nagtitipon doon, naghihintay na makapanayam. Lihim na tumakas si Hinhay sa bintana. Dumating silang Finn sa tamang sandali at tinulungan siyang makatakas. Sa pagkakataong ito, ang bagong dating na New Wave ay nanalo ng nakakumbinsi laban sa masamang matandang kumpanya na Cozy sa online commerce platform. Nang makipagtulungan ang New Wave sa Ilera brand, nakatanggap ito ng malawakang suporta mula sa mga mamimili na nagresulta sa mabilis na pagtaas ng kita. Silang Viet ay naghahanda na sa bahay para hintayin si Antam, ngunit nakatanggap siya ng balita na nawawala siya. Agad siyang nagmamadali sa bahay ng pamilya ko upang hanapin si Ansin, ngunit wala siya doon. Nang dumating siya sa bar, nakita niya siyang lasing. Paulit-ulit niyang sinasabi na umalis siya dahil pinilit siya nilang Viet. Si Antam ay nag-backpack at nagpunta sa bayan ng Thanho. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa isang taong kasing talento niya, lalo na dahil sa mga sinabi ni Hinhay na nagparamdam sa kanya ng kawalan ng tiwala sa sarili dahil wala siyang magawa upang tulungan siya. Sinabi ni Ansin sa kanya ang kanyang nararamdaman, ngunit tinanggihan siya nito. Si Antam ay nakadama rin ng pagkalito at hindi makaisip ng mga ideya para sa kanyang comic book. At pansamantalang umalis sa kumpanya ni
Triulu. Tiningnan nilang Viet ang kanyang telepono at nakita na inilipat na ni Antam ang lahat ng pera na inutang niya sa kanya. Naalala niya na masaya siya sa bawat araw na kasama niya si Antam, ngunit ngayon ay nakaupo na lang siya sa tabi ng batya at umiiyak. Ang pag-alis ni Antam ay nagpahina sa kanya. Hindi pa rin mahanap ni Ailak ang kinaroroonan ni Antam. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, mayroon pa siyang mga kaibigan na laging nandyan para sa kanya. Si Antam ay nag-iisang bumalik sa kanyang lumang bahay. Ang pamilyar na espasyo ay nagpaiyak sa kanya. Nasa dalawang magkaibang lungsod sila, ngunit ang kanilang mga puso ay tumibok ng sabay. Sa bawat minuto at segundo na malayo sila sa isa't isa, mas lalo silang nagmamahalan. Habang dinidiligan ang mga bulaklak, hindi niya sinasadyang nahulog ang isang florera na nagpaalala sa kanya ng kanyang ina na nagpakamatay. Ang malungkot na alaala ay bumalik at siya ay umupo sa isang sulok, natatakot, umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Ang eksena ngayon ay kapareho ng noong bata pa siya nang makita niya ang kanyang ina na tumalon mula sa gusali. Sa bahay, silang Viet ay nag-aalaga ng kanyang cactus at hindi sinasadyang natinik siya. Sa sandaling iyon, dumating si Hing Hee upang hanapin siya. Nang makita niyang dumudugo ang kanyang kamay, labis siyang nag-alala, ngunit itinakwil siya nilang Viet. Akala niya ay malamig sa kanya silang Viet dahil kay Antam, ngunit ang totoo ay wala siyang pakialam sa kanya, kabaliktaran sa kanyang iniisip. Ang cake na dinala niya ay hindi sinasadyang itinapon niya. Nang bumaba siya sa lobby, nakita niya silang Feng na naghihintay. Bagaman sinabi niya na mahirap kalimutan ang kanyang nararamdaman kay Lang Viet, nais pa rin nilang Feng na protektahan siya. Handa siyang gawin ang lahat para maprotektahan siya. Pagkatapos ng ilang oras na pagtatago sa fan group ni Antam, nalaman niya na nasa kanyang bayan siya. Agad siyang nag-book ng tiket sa tren papunta sa bayan ng Tan Ha. Narinig ni Antam ang boses ng isang nagbebenta ng candy sa kanyang bayan at lumabas siya upang tingnan. Nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya, kaya sinundan niya ito. Sinundan niya ito sa isang inabandonang bahay at nakaramdam siya ng takot. Sa isang panaginip, naalala niya ang pagdukot sa kanya noong bata pa siya at nawalan siya ng malay. Noong bata pa siya, dinukot siya kasama ang isang kaibigan. Ang dalawang bata ay matalino at matalino, kaya matagumpay nilang tinanggal ang kanilang mga tali. Nagtulungan silang tumakas mula sa inabandonang bahay. Sa kabutihang palad, sa kanilang pagtakas, nakilala nila ang pulisya at ang kidnapper ay naaresto. Ang batang lalaki na nagngangalang Vien Vien ay gustong magbayad kay Antam para sa kanyang tulong. Nang marinig ito, hinalikan siya ni Antam na nagpatibok sa kanyang puso at nangako siyang babalik siya upang hanapin siya. Nang magising siya, nasa tabi na niya silang Viet. Napagtanto niya na siya ang batang lalaki na si Vien Vien na dinukot kasama niya. Nang makita niya ang larawan noong bata pa sila, nakilala niya siya. Sabi niya, walang maling patak ng ulan. Hindi random na pagkikita ang bawat taong nakikilala dahil sa kapalaran nagkita sila muli. Nagtataka siya kung problema ba siya sa kanya, ngunit para kay Ling Yu, siya ang solusyon sa lahat ng problema. Siya ang pusporo na nagbibigay liwanag sa madilim na daan ng kanyang buhay. Noong bata pa siya, natatakot siya sa asong ito kapag dumadaan siya sa maliit na eskinita na ito. Ngayon, wala na iyon at sa halip ay isang napaka-adorable na aso, ngunit ang kanyang takot ay naroroon pa rin. Sa tabi niya, napakasaya niya. Sumandal siya sa kanya at natulog. Dahil dito, nakaramdam siya ng kapayapaan at nakakuha ng mga bagong ideya para sa kanyang comic book. Pag-uwi, naalala rin ni Anxin ang lokasyon kung saan itinago ng kanyang ina ang cassette tape kasama ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, nasira ang tape. Sa sandaling ito, natuklasan din ni Ling Yu ang punit na litrato ng kanyang ama. Si Ai Luo ay tumatakbo nang makakita ng isang sugatang pusa, kaya tinawagan niya kaagad si Dr. Xiao. Nag-aalala siyang lumapit sa kanya, ngunit maayos lang siya. Maingat niyang ginamot ang sugat ng pusa. Pinanood siya nito at nakaramdam ng pagiging kaibigan sa kanya. Bihira rin niyang makita ang bihirang lambing ng isang malamig na babae na tulad niya. Para magkaroon pa ng mas maraming interaksyon sa kanya, iminungkahi niyang pangalanan ang pusang ito na Xiaoday. Nagustuhan niya ang pangalan. Pagka-uwi ni Anxin, dumating sina Yuyu at Xiaoli para pag-usapan ang bagong serye ng comic. Kinailangan niyang lumabas para sa isang gawain, kaya iniwan niya ang dalawang bisita. Dahil dito, natuklasan ni Yuyu na colorblind si Xiaoli at naawa siya sa kanya. Habang nakikipag-usap si Guyu Anzhao sa kanyang asawa tungkol sa pagpapamana ng korporasyon kay Anxin, dumating si Anxin para kausapin siya. Ngunit nilinaw niya na nang ipanganak siya, sumailalim siya sa SAT test at siguradong hindi siya ang kanyang anak. Sinabi rin niya na ipinanganak siya sa Maria Hospital noong isa. Agad na pumunta si Anxin doon. Nang dumating siya, nalaman niya na wala na ang ospital na iyon. Sa sandaling ito, dumating din si Ling Yu at Ai Luo para sagipin siya mula sa driver ng taxi na gustong maningil ng mataas na presyo. Ibinigay ni Ling Yu ang gawain na ito kay Ai Luo upang imbestigahan. Kasabay nito, ibinigay niya kay Anxin. Si Anxin ang isang bagong relo na may git. Para maging mas stable ang mood niya, iminungkahi niyang lumipat muna siya sa bahay niya. Pagkatapos ay lumipat si Anxin sa bahay niya at nagulat siya. Ang bahay ay pinalamusan niya ng romantic at makulay na may mga limited edition na comic books at mga larawan nilang dalawa na nakasabit sa buong lugar. Kasama rin dito ang regalo mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Juju, isang sexy na pajama na labis na ikinahiya ni Anxin. Nang maghahalikan na sila, kumulo ang tiyan ni Anxin. Kaya, pumunta sila sa convenience store. Sa hapunan, nang malaman ni Ling Yu na tinuruan siya ni Anxin na magluto ng kinakain niya, nagpakita siya ng hindi magandang pakiramdam. Nang makita niyang napaso si Gu Anxin, ay agad siyang kumuha ng gamot para pahiran siya. Habang tinatawagan ni Anxin si Juju, narinig niya ang balita na nakatira na si Anxin kasama si Ling Yu. Hindi sinasadyang narinig din ni Xing Er ang usapan habang pababa
pa ba siya. Iniisip pa rin niya na dahil sa kanyang ate, kaya hindi sila nagkasama ni Ling Yu. Iniisip niya na nagustuhan nila ni Ling Yu ang isa't isa. Ngunit sa katotohanan, ilusyon lang niya iyon. Nakita ni Anixin na matagal nang kausap ni Ling Yu ang kanyang telepono, kaya nagtampo siya. Sa sandaling ito, lumapit siya sa kanya at sinabing babawiin niya ang lahat para sa taong mahal niya. Habang nasa kama, kinuha niya ang heart rate monitor at isinuot sa kanya. Nang makita niyang mabilis ang tibok ng puso niya, umiti siya at nagsimulang tanungin siya. Nang makita niyang nahihiya siya, hinawakan niya ang kanyang pisngi at hinalikan siya sa noo. Naglapit sila at natulog. Maaga pa lang, nakatanggap na si Anixin ng package na ipinadala ni Xing Er para kay Ling Yu na nagpakuri sa kanya. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa mall para bumili ng bagong kama. Pag-uwi, nagtulungan silang maglinis ng bahay. Ang mga gamit ay inayos ng maayos. Sa gabi, palihim na binuksan ni Anixin ang laptop para mag-check at hindi sinasadyang nakita niya ang litrato ni Ling Yu na hinahalikan si Xing Er sa pisngi. Ang litrato ay in-upload noong kaarawan ni Xing Er, Abril 11, nakatulad ng password ng bahay ni Ling Yu. Pagkatapos, tumaas ang tibok ng puso niya. Kahit nagtatrabaho, palagi niyang iniisip ang nangyari kagabi. Ikinuwento niya ito kay Yuyu at Saoli. Si Dr. Xiao pumunta sa boxing class ni Ailuo ngayon at nakita ang isang estudyante na sadyang nakikipag-ugnayan sa kanya, kaya nilapitan niya ito at itinulak palayo. Galit na gusto siyang protektahan, inamon niya ang malaki at madilim na lalaki sa isang laban. Ang resulta ay halata na sa lahat, nabugbog siya ng lalaking iyon. Nang makita siyang kaawa-awa, maingat siyang inalagaan ni Ailuo ng mailambing. Habang nag-uusap silang dalawa, lumitaw muli ang maskuladong lalaki. Sa pagkakataong ito, sumugod si Ailuo at tinuruan siya ng isang mahalagang aral. Ang pangyayaring ito ay lalong nagpalapit sa kanilang relasyon. Nagkataon na pumayag si Zhao Li na makipagtulungan sa New Wave, kaya pumunta siya kasama si Anixin sa kumpanya para makilala si Ling Yu. Nagsuot si Ling Yu ng formal na damit upang salubungin siya, binuksan ang kanyang mga bisig. Ngunit lumapit siya at nakipagkamay, nagpakita ng profesionalismo sa negosyo. Nag-focus si Anixin sa pagpapakilala ng dalawa design ng kanilang kumpanya, habang si Zi Ling ay patuloy na pinagmamasdan ang kanyang kagandahan. Sa huli, matagumpay na naisakatuparan ang kontrata. Sinamantala ni Ling Yu ang pagkakataon na ito, bilang isang direktor, hiniling niya na pumunta si Anixin sa kanyang opisina. Nawalan siya ng kontrol at itinulak siya sa pader, at nagbigay ng isang passionate na halik para sa mga tagahanga. Sa kabilang dako, ibinalik ang package na ipinadala ni Xing Er. Pumunta si Ling Sheng sa kanyang bagong estilo upang makipag-usap sa kanya. Nang makita ng kinatawan na patuloy na nag-aalala si Andran sa kanyang kapatid, medyo nadismaya siya. Samantala, dahil mayroon ng kasintahan ang kanyang idolo, nagpa siya si Juju na box ang kanyang idolo at itago ang lahat ng alaala sa isang kahon. Nang makita siyang umiiyak, tumakbo si Zhao Li upang aliwin siya. Si Anixin ay mag-isa sa bahay nang dumating si Ansheng upang isauli ang mga gamit na naiwan niya. Ang kanyang pag-amin sa pag-ibig noong nakaraang araw ay nagpabago sa relasyon nila. Nang dumating si Ling Yu, nakita niya si Ansheng. Agad niyang tinanong ang kanyang kasintahan. Para kay Anixin, si Ansheng ay mananatiling isang mabuting kuya. Isang matamis na cake ang nakatulong sa kanilang dalawa na lumami. Sa pagkakataong ito, diretsahan din niyang tinanong siya tungkol sa lihim na tawag sa telepono. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang telepono at nakita niya na ang kasaysayan ng tawag ay puro sa kanyang matalik na kaibigan na si Xiao Yishan. Pagkatapos ay binanggit niya ang package na ipinadala ni Xing Er at kalmado niyang ipinaliwanag na ibinalik niya ito at hindi niya alam kung ano ang laman nito. Ang huling tanong niya ay kung ano ang ibig sabihin ng password sa pintuan ng bahay. Lumabas na ito ay ang anibersaryo ng kanilang pagkikita nang makidnap sila noong bata pa sila. Nang luminaw ang lahat, wala na silang pag-aalinlangan sa isa't isa at niyakap nila ang isa't isa habang natutulog. Napakasaya nila. Si Anixin ay labis na kinakabahan para sa kanyang presentasyon sa kumpanya ni Ling Yu. Sa almusal, nagkamali siya at kinuha ang facial wash sa halip na toothpaste habang nagsisipilyo. Sa pagkakataong ito, hindi angkop ang disenyo ng kumpanya ni Anixin, kaya binigyan ni Ling Yu ng pagkakataon ang kanyang kumpanya na magbigay ng feedback. Nang matapos ang pulong, iniling niya sa designer na si Anixin na manatili upang pag-usapan ang ilang bagay. Nang makalabas na ang lahat, tumakbo siya upang aliwin siya. Nang gusto niyang bigyan siya ng ilang tips tungkol sa mga requirements ng kumpanya, tumanggi siya dahil gusto niyang maging independent. Pumasok ang mga empleyado ng kumpanya at sinasadya niyang bumagsak sa dingding na kunwari ay pinagalitan siya ng direktor. Sa gabi, sa tulong ng kanyang kasintahan, nagkaroon siya ng mga bagong ideya para sa mas makatotohanang disenyo. Ngayon, nagpunta siya sa New Wave Company para mag-survey. Binigyan din siya ni Ailuo ng isang walkie-talkie para makipag-ugnayan habang naglilibot sa kumpanya. Napansin niya na maraming tao dito ang idolo ang kanyang kasintahan. Sa parehong oras, inihayag ng walkie-talkie na pumunta siya sa Tier Room dahil kailangan siyang makita ni Ling Yu. Pagdating niya, niyakap siya ni Ling Yu mula sa likod na ikinagulat niya. Habang mahigpit silang magkayakap, pumasok ang isang empleyado. Agad siyang itinulak ni Anixin na nagpakamali sa empleyado na pinapagalitan siya ng kanyang boss. Sa gabi, habang kumukuha ng tubig si Anixin, hindi sinasadyang napaso siya. Nagising si Ling Yu at dali-dali siyang binuhat upang gamutin ang paso. Nang mahimbing na siyang natutulog, tumabi siya sa kanya at pinagmasdan ang kanyang mukha at inihambing ito sa larawan ng tatoo na iginuhit niya na ikinatuwa niya.
niya. Pagdating sa kumpanya sa umaga, agad niyang ipinakita ang kanyang bagong ideya sa lahat. Si Ling Yu, pagka-uwi pa lang niya galing sa trabaho, pinilit na siya ni Anixin na isuot ang costume na iginuhit niya. Bagaman labag sa loob niya, sinuot pa rin niya ito para kay Anixin para makuhanan siya ng litrato. Nang makita ang dalawang iyon, hindi sinasadyang naidikit ni Juju ang kanyang mga kamay sa isa't isa dahil sa pandikit. Nang makita niya ang pagiging banayad ni Zhao Li habang inaalis ang pandikit, nakaramdam siya ng konting kilig. Ang disenyo ni Anixin sa pagkakataong ito ay lubos na nagustuhan ng lahat sa kumpanya. Matagumpay na naipasa ang pag-apruba na ikinatuwa ni Ling Yu sa kanyang kasintahan. Buong pagmamalaki niyang hinawakan ang kamay niya, nagpakita sa buong kumpanya. Dahil sa tagumpay na ito, idineklara niya na ang kanyang kasintahan ay mag-aanyaya ng milk tea para sa buong kumpanya, ngunit siya ang magbabayad sa likod. Sa kanilang pagbalik, inihayag ni Zhao Li na magkakaroon sila ng bagong proyekto at nabayaran na ang disenyo ng New Wave. Sinabi rin niya na sigurado na malaki ang kanilang bonus sa katapusan ng taon. Dahil sa sobrang tuwa, niyakap siya ni Juju. Dahil sa yakap na ito, unti-unti nilang napagtanto na may nararamdaman sila para sa isa't isa. Nang pumunta si Juju sa kumpanya sa gabi, nakatanggap siya ng malaking sorpresa mula kay Zhao Li. Naghanda rin siya ng isang espesyal na salamin para sa kanya. Kapag suot niya ito, hindi na siya magiging colorblind. Sa pagkakataong ito, formal siyang nag-propose sa kanya. Isang banayad na halik sa pisngi at opisyal na silang nag-date. Si Anixin ay opisyal na ring nagtrabaho sa Gucci Corporation na may ambisyong talunin ang New Wave. Nabigo si General Manager Liu sa kanyang negosasyon sa New Wave at bumalik upang hanapin ang Gucci Corporation. Tiningnan ni Xing Er ang kanyang mga larawan kasama si Ling Yu noong nasa school sila. Naalala niya ang sinabi ni Ling Yu na huwag magpadala ng package para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan kay Anixin, kaya nawala ang kanyang kasiyahan. Nang bumaba siya sa bahay, naghihintay na si Ling Sheng para sunduin siya papunta sa trabaho. Bagaman palagi siyang nag-aalaga sa kanya, patuloy niyang binabanggit si Ling Yu na ikinasakit ng kanyang damdamin. Habang naglalagay ng lipstick sa banyo, narinig ni Xing Er ang mga babae na pinag-uusapan ang pagtanggi ni Ling Sheng sa pag-ibig na ikinatuwa niya. Bagaman hindi niya gusto ang lalaking iyon, sinadya niyang maghasik ng binhi, ngunit hindi ito tumubo kahit kailan. Pareho silang nalasing. Nang magising siya, nasa kama na siya at dinalhan siya ni Ling Sheng ng pagkain. Gusto niyang pag-usapan ang nangyari kagabi, ngunit sinabi ni Xing Er na hindi niya kailangang maging responsable dahil para sa kanya, aksidente lang iyon. Pag-uwi ni Ling Yu, nakita niyang nakatulog si Anixin sa sofa. Tahimik siyang umupo sa tabi niya na nagpagising sa kanya. Nang makita siyang pagod, labis siyang nag-alala para sa kanya. Mag-isa sa bahay, pagkatapos maligo, nagbalot si Anixin ng tuwalya at lumabas upang patuyuin ang kanyang buhok. Masaya siyang sumasayaw at kumakanta at nakita ni Ling Yu ang lahat mula sa likuran. Iniisip ni Xing Er ang sinabi ni Ling Sheng nang bigla siyang padalhan ng isang basket ng prutas at merienda. Labis siyang natuwa sa pag-aalaga niya. Ang New Wave. Nakakuha ang New Wave ng pondo mula kay General Manager Wang para sa isang bagong proyekto, kaya't interesado ang mga mamamahayag. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog siya. Nang dumating si Anixin sa kumpanya, nagising siya. Dinalhan niya siya ng isang napaka-cute na bento box para palakasin ang loob niya. Kamakailan, dahil sa paparating na paglulunsad ng 5E project na matagal na niyang pinapangarap, labis siyang kinakabahan. Habang nagpapahinga si Xiyiling, ipinakita sa kanya ni Ai Luo ang isang video tungkol kay Gu Anixin. Nag-iisip siya tungkol sa e-commerce business at gumawa ng plano para sa 5E Plus Logistics Warehouse Operation. Ang planong ito ng Gucci Corporation ay eksaktong katulad ng plano na kasalukuyang pinapatakbo ni Ling Yu sa New Wave. Agad siyang nagpatawag ng emergency meeting. Nagpatupad sila ng first level alert plan. Dahil dito, dumanas ng matinding pagkalugi ang kumpanya at nasa panganib pa ng pagkalugi. Pagkatapos nito, binawi rin ng mga shareholders ang kanilang pamumuhunan kasama na si General Manager Wang. Pagkababa pa lang niya sa lobby, marami nang nagprotesta sa kumpanya na labis na ikinagalit ni Ling Yu. Para hindi mag-alala ang kanyang kasintahan, hindi niya sinabi sa kanya ang nangyari sa kumpanya. Lihim na nalaman ni Anixin ang lahat, kaya nakipagkita siya sa kanyang kuya. Patuloy siyang nagtanong sa kanyang kuya tungkol sa sadyang pag-atake sa New Wave. Salungat sa kanyang inaakala, ang kanyang kuya ay isang taong hindi pipili ng anumang paraan upang manalo. Nagpunta siya dito para lang magmakaawa sa kanyang kuya na huwag makipag-away kay Ling Viet at New Wave. Hindi na paniwala ni Anixin ang kanyang kuya, kaya pinaalala lang niya sa kanya na huwag siyang maging isang taong hindi niya makikilala. Pagkaalis ni Anixin, mayabang pa ring tumawag ang kanyang kuya para hamunin si Ling Yu na nagsasabing hindi siya mananalo sa kanya. Naalala niya ang mga sinabi niya sa nakaraan na lalong nagpagalit kay Ling Yu. Sa isang event, habang ipinapakilala ni Gu Ansheng ang kanyang proyekto, dumating si Ling Yu nang may payapang pakikitungo. Gusto siyang suportahan at makipagtulungan sa Gucci Corporation para sa 5E project. Sa labas, masaya silang nakikipagtulungan, ngunit sa kanilang usapan, pareho silang gumagamit ng mga salita na gustong lamunin ang isa't isa. Malinaw na sinabi ni Gu Ansheng kay si Yiling ang tungkol sa 5E project dahil nalaman niya mula sa sinabi ni Ling Yu na ito ay orihinal na plano ng New Wave. Hindi agad inilantad ni Ling Yu ang pagnanakaw nila sa plano, kundi dahan-dahan na bumawi. Talagang sinamantala niya ang pagkakataon na gamitin ang kanilang sariling sandata laban sa kanila. Sa huli, isang maliit na bahagi ng plano ang inakusahan ng copyright infringement at kinasuhan. Dahil sa pangyayaring ito, bumaba ng husto ang halaga ng stock ng kumpanya ni Ansheng. Ang kanyang pamilya ay inatake at ginulo rin ng mga reporter. Sa kabila nito, walang pakialam si Xing Er at mayabang pa ring hinanap si Anixin. Inaakala na si Anixin ang may gawa ng lahat.
kakulangan sa pag-ugali, ngunit akala niya ay nakakatawa siya. Pagkatapos ng maraming abalang araw, sa wakas ay umuwi na siya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang Xiaoyu plan ay umuusad ng maayos. Nang tanungin ni Anxin ang tungkol sa kumpanya, sinabi niya na sadyang hinahamon siya ni Ansheng, kaya't ang sining ng digmaan ay walang pinipili. Ngunit si Anxin ay naiintindihan ang kanyang kuya at iniisip na mayroong isang bagay na nakatago sa likod nito. Dahil sa pag-aakalang kinakampihan niya si Ansheng, labis siyang nagalit. Dahil sa pangyayaring ito, nagtampo silang dalawa at hindi nag-usap. Inihayag ni Ailuon na ang Gucci Corporation ay nagdaranas ng malubhang pagkalugi. Ang New Wave ay malapit ng matagumpay na talunin ang kanilang korporasyon. Nagpunta si Anxin para sa check-up at nalaman na kilala ni Dr. Xiao si Jiang Dao. Siya ang gumawa ng paternity test para sa kanya. Akala niya ay nagkamali ito, ngunit pinabulaanan ito ni Dr. Xiao dahil napakahusay niya. Gayunpaman, pumunta pa rin siya sa kanyang guro para humingi ng tulong para sa kanya. Nang tanungin niya ang tungkol sa kaso ni Anxin, sinabi niyang wala siyang naaalala. Si Anxin ay masaya dahil sa pagdami ng kanyang mga followers nang tumawag si Dr. Xiao. Sinabi niya na ang kapansanan ni Yugo ay hindi dahil sa pagkahulog, kundi sa pagkakaroon ng aprazolam sa kanyang dugo. Sa recording na nakuha ni Dr. Xiao sa opisina ng kanyang guro, hindi sinasadyang nalaman niya na si Aunt Hong ang nasa likod ng lahat. Ang pagbabago sa resulta ng pagsusuri ni Yugo, pati na rin ang pagpapalit ng sample ng dugo para sa paternity test niya. Isang taong palaging nagpapakita ng pagmamahal. Nagmamalasakit at naunawaan siya, ngunit sa likod ay lihim siyang sinasaksak upang saktan siya at ang kanyang ina. Dahil sa masamang pagtrato sa kanya, si Anxin ay umiiyak ng may sakit sa puso. Sa sandaling ito, nagpasya siyang hanapin si Yang Hong. Palagi siyang nagpapanggap na inosente. Sinubukan niyang itago ang lahat para tumigil si Anxin sa pag-imbestiga. Kung ito ay 2 o 3 buwan na ang nakakaraan, marahil ay ganoon niya, ngunit ngayon ay hindi na siya nag-inom ng milk tea at nasa ibang posisyon, kaya determinado siyang imbestigahan ang lahat. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kamay ni Anxin, ngunit itinulak niya ito palayo. Si Ansheng, habang tumutugtog ng piano, ay naaalala ang sinabi ng kanyang kapatid na babae at ang pag-usig ni Ling Yu. Nang marinig ang tunog ng piano, dinalhan siya ni Ling Yu ng alak para makipag-usap sa kanya. Dahil sa payo ng kanyang kuya, gusto pa rin niyang subukang agawin si Ling Yu. Nang banggitin niya si Ling Yu, agad itong tumawag kay Ansheng para magkita. Habang kumukuha ang kanyang kuya ng mas maraming alak, palihim niyang kinuha ang telepono ng kanyang kuya at ipinadala ang address ng pagkikita. Nang dumating si Ling Yu sa East Hall, nakita niya lang si Xinger. Dahil ayaw ni Ling Yu ng anumang kalituhan sa kanya, umalis na siya. Ngunit hinarangan niya ang lahat ng daan palabas at ang lahat ng signal mula sa labas. Lumapit siya sa kanya, gusto niyang balikan ang mga lumang alaala. Minsan siyang hinalikan dito. Para sa kanya, isa lang siyang kaibigan na dapat niyang makilala at pahalagahan. Hindi. Nagpa siya si Xinger na sumuko matapos siyang magustuhan sa loob ng 15 taon nang walang resulta. Sa sandaling ito, labis na nag-alala ang lahat para kay Ling Yu dahil hindi nila siya makontak. Sinusubukan din niyang makahanap ng paraan para makatakas. Naalala ni Anxin na nakatanggap siya ng imbitasyon at mayroong gift sa kanyang telepono, kaya matagumpay siyang natagpuan siya. Habang tumatakbo silang dalawa upang yakapin ang isa't isa, nakaupo doon si Xinger at lumapit upang ipakita sa kanyang ate ang litrato kung saan hinahalikan siya ni Ling Yu sa pisngi. Pagkatapos ay sinisipa niya ang kanyang ate sa pagnanakaw ng lahat sa kanya. Si Anxin ay nabuhay ng isang lucky na buhay, kaya ngayon ay determinado siyang bumangon at lumaban ng matapang upang walang sinuman ang mang-api sa kanya. Malinaw ring sinabi ni Ling Yu kay Xinger na ang kanyang nararamdaman para kay Anxin ay hindi impulsibo at ang larawan ng halik sa pisngi ay isang hindi pagkakaintindihan. Si Ling Fang ang nagtulak sa kanya, papunta sa kanya, kaya nagkaroon ng larawan na iyon. Sa labas, mayroong isang estranghero na patuloy na nagmamasid sa lahat at nagulat sa isang tao. Si Xinger ay nakaupo sa hall at biglang dumating si Ling Sheng at inaliw siya. Nilinaw din niya na walang nangyari sa pagitan nilang dalawa sa hotel noong gabing iyon. Nakita rin niya ang punit-punit na litrato sa sahig. Naramdaman ni Xinger na laging dumadating si Ling Sheng kapag kailangan niya ito, kaya nagsimula siyang tanggapin ang kanyang pagmamahal at nangako na tatalikuran ang kanyang nararamdaman para kay Ling Yu. Si Ling Yu at Anxin ay sinabi na rin ang lahat ng kanilang mga katanungan at lalo silang nagkakaunawaan. Sa sandaling ito, tumawag si Dr. Xiao at sinabing nawala ng malay ang kanyang ama, kaya dali-dali silang pumunta sa ospital. Matagumpay ang operasyon, ngunit hindi pa rin nagigising ang kanyang ama. Kaya, ayon sa dokumento na nilagdaan ng kanyang ama, si Ling Yu ang pansamantalang mamumuno sa kumpanya. Si Yang Hong, dahil sa narinig niya kay Anxin noong nakaraang araw, ay medyo kinabahan at hinanap si Jiang Dao para paalalahanan siya. Nang marinig niyang sinabi ni Jiang Dao na ang lahat ay nalunod na sa ilalim, umiti siya ng mayabang. Nagkaroon si Ling Yu ng masamang panaginip at nagising sa takot. Agad na tumakbo si Anxin para alimin siya. Magkasama silang pumunta sa aquarium para maibsan ang kanyang stress. Bagaman nabalitaan na nila na inaayos ang lugar, lihim pa rin silang pumasok. Dahil dito, nagkaroon sila ng isang masayang paglalakbay. Dahil kay Anxin, inanap din ni Ling Yu si Ansheng upang pag-usapan ang pakikipagtulungan. Sa wakas, nagkasundo na rin ang dalawang lalaki at hindi na nag-aaway, kundi nagkasundo na. Ipinakita rin ni Ansheng na nilinlang siya ni General Manager Liu. Sa simula, hindi niya alam na ang 5G plan ay sa New Wave. Sa kanilang date, nalaman ni Xinger na matagal na siyang hinahanap ni Ling Sheng sa tuwing hinahanap niya si Ling Yu. Dahil sa pag-ibig na ito, handa siyang tiisin ang lahat ng sakit. Yayakap siya ng mahigpit dahil sa paglipat ni Ling Yu. Kahit na mayroon siyang mahalagang pulong, nang marinig niyang hindi maayos ang kaibigan niyang si Xiao Yishan, agad siyang pumunta sa bahay nito. Pagdating niya, nakita niya itong lasing na may hawak na bote ng alak. Dahil alam niyang dumating na ang kanyang kasosyo na si Jack, kailangan bumalik ni Ling Yu upang magpulong at iwan ang kaibigan kay Madam Luo. Uminom ng labi si Xiao Yishan dahil sa problema kay
kay Teacher Jayang tao. Kinuha ni Madam Luo ang bote ng alak at inilagay siya sa sofa upang makahiga. Niyakap siya nito ng mahigpit na nagpahirap sa kanya. Sinabi niya ang lahat ng kanyang nararamdaman kay Madam Luo at pinilit siyang sumang-ayon bago siya pakawalan. Niyakap niya siya at sinabing sumasang-ayon siya at pagkatapos ay otomatikong binitawan siya ng kanyang katawan at natulog siya. Nagising si Xiao Yishan. Hindi alam ni Kiki ang mga nangyari nang malasing siya na nagpabigo kay Madam Luo. Malungkot na tiningnan ni Gu Anxin ang mga lumang larawan niya at ng kanyang ina. Naramdaman niyang pilit ang ngiti ng kanyang ina. Kinuha siya ni Ling Yu at sinabing masaya ang kanyang ina sa kanilang pagsasama. Dinala ni Xiao Yishan si Xiao Lai at maraming pagkain sa bahay ni Madam Luo. Ngunit dahil sa magulong bahay nito, gusto niyang baguhin ang petsa. Tumawag si Ling Yu upang magbigay ng trabaho. Ngunit nang malaman niyang kasama niya ang kaibigan niya, pinahinga niya siya. Tinulungan siya ni Xiao Yishan na maglinis ng magulong bahay at naghanda ng masarap na hapunan para sa kanya. Formal siyang umamin sa kanya muli nang walang tanggihan para masabi niya na handa siyang maghintay para sa kanya kahit na ang kanyang mukha ay malamig. Ngunit nang marinig niya ang mga tapat na salita, naramdaman din ni Dai Luo ang init. Ang pag-ibigan ni Juju at Xiao Li ay lalong lumalim. Si Ai Luo, habang sinusundo si Ling Yu at Gu Anxin, ay nakatanggap ng tawag mula kay Xiao Yishan. Dahil oras ng trabaho, patuloy niyang pinapatay ang tawag. Nang makita ito ni Gu Anxin, tinanong siya at nalaman niyang ito ay ang pulong ng doktor na si Xiao. Pinaalalahanan niya si Dai Luo na kahit na nagtatrabaho, kailangan niyang maglaan ng kaunting oras upang kunin ang pag-ibig ng kanyang buhay. Dahil sa pag-aalala kay Gu Anxin, ipinagkatiwala ni Ling Yu ang responsibilidad ng pagprotekta sa kanya kay Lai Luo. Humingi ng paliwanag si Gu Anxin kay Ling Yu tungkol sa relasyon nila ni Madam Luo. Nalaman niyang noong nagtatrabaho pa si Gu Anxin para sa isang boxing organization, marami siyang pinagdaanan. Kinailangan niyang labanan ang mga itinakdang laban. Si Ling Yu ang tumulong sa kanya upang makaalis sa sitwasyong iyon. Bilang isang babae, naintindihan ni Gu Anxin ang nararamdaman ni Madam Luo kaya sinabihan niya itong maging tapat sa sarili. Sa tulong ni Gu Anxin, nagkaroon ng lakas ng loob si Dr. Xiao na ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Madam Luo. Sa huli, tinanggap ni Madam Luo ang pagmamahal na mayroon siya at kinuha ang baukwet ng bulaklak mula sa kanya. Masayang niyakap siya ni Xiao Yishan. Sa kanilang date, tinanong ni Ling Shai si Ling Kai kung sino siya. Sa mga sandali ng kanyang pangangailangan, laging nandoon si Ling Yu. Inamin niya na ipinabantayan niya si Gu Anxin, ngunit para sa kanyang kaligtasan. Nang makita niya ang pagiging tapat ni Ling Yu, tinanggap ni Gu Anxin ang kanyang pag-amin ng pag-ibig. Sa ilalim ng ulan ng mga bituin, masaya ang lahat ng magkarelasyon. Pag-uwi nila, kakaiba ang kinilos ng kanilang ama at napagkamalan pa si Hina si Gu Anxin. Naalala ni Yugo ang mga pangyayari ilang taon na ang nakakaraan at naramdaman niya ang malalim na galit kay Gu Anxin. Nang matanggap niya ang balita mula sa isang estranghero na nag-iisa si Gu Anxin, inimbitahan niya itong makipagkita. Hindi sinasadyang dumaan si Asheng sa kwarto ng kanyang ina at narinig ang masamang plano nito laban kay Gu Anxin. Nakatanggap din ng mensahe si Ling Yu. Natanggap ni Ling Yu ang address ni Gu Anxin at agad na pumunta sa inabando ng gusali. Nakita niya si Gu Anxin na nakatali. Hinamon siya ng estranghero at pinapipirmahan ng kontrata para sa paglilipat ng shares. Kung hindi, papatayin niya si Gu Anxin. Habang sinisiyasat ng estranghero ang kontrata, binugbog siya ni Ling Yu hanggang sa mawalan siya ng malay at niligtas si Gu Anxin. Habang kinakalagan niya ang tali, dumating si Yugo at binasag ang bote sa ulo niya na nagpatumba sa kanya. Kinuha ng estranghero ang kontrata at umalis at iniwan ang dalawa kay Yugo. Sinubukan ni Gu Anxin na ipaliwanag na ang nangyari noon ay dahil sa maling pag-inom niya ng alprazolam at hindi sa pagkahulog niya sa hagdan na nagdulot ng kapansanan sa kanyang kamay. Pero hindi siya naniwala at inilabas si Gu Anxin para parusahan, ngunit nakakandado ang pinto. Nagising si Ling Yu, ginupit ang tali at pinigilan si Yugo sa pag-atake sa kanya gamit ang kutsilyo. Nang mag-aatake ulit siya, dumating si Ling Fang at sinakal siya hanggang sa mawalan ng malay. Nagpasalamat si Ling Yu sa kanyang kapatid dahil sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Ling Fang na ang nangyari noon ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Gusto niyang gawin ang parehong bagay sa kanyang kapatid. Ngunit ang dalawang tanga ay hindi makabukas ng kotse. Hindi niya alam kung sino ang pumigil sa preno ng kotse. Naisip ni Ling Yu na hindi naman pala ganoon kasama ang kanyang kapatid. Pinag-isipan niya ang lahat ng mga hinala. Hindi naniniwala si Ling Yu na ang gumawa ng lahat ay si Ling Fang dahil mukha siyang inosente. Kaya, pinag-isipan niya ulit ang lahat at napagtanto niyang si Ling Sheng ang may gawa ng lahat. Ang estranghero na nagbigay ng impormasyon kay Yugo ay tauhan ni Ling Sheng. Pagkatapos, dumating si Asheng at sinabing ang lahat ay plano ng kanyang ina na si Yang Hong. Sinabi din niya na pinili na ng kanyang ina ang magandang araw para ikasal si Ling Sheng kay Hinghe. Upang lihim na imbestigahan ang lahat, kinailangan nilang magpanggap na patay. Lihim na tutulungan at pananatilihing sikreto ni Ling Fang at Asheng ang lahat. Tama nga na si Ling Sheng ang nasa likod ng lahat. Nang makita niya ang balita tungkol sa sunog, inakala niya na kinakain siya ng kanyang konsensya. Ngunit hindi, gusto niyang imbestigahan ng kanyang tauhan kung nakita ba ang mga bangkay para makampante siya. Mula pa noong bata si Ling Sheng, inggit na siya sa kakayahan ng kanyang ikatlong kapatid. Dahil sa anumang nais gawin ng kanilang ama, ang kanyang ikatlong kapatid ang laging tinatawagan. Lahat ng chismis sa New Wave Company ay gawa ni Ling Sheng. Dahil sa kanilang pagpapanggap na patay, kinailangan ni Gu Anxin at Ling Sheng na magtago sa isang fishing village. Ito ang bahay ng kanyang ikalimang kapatid. Dahil dito, nagselo si Ling Yu at tinanong si Gu Anxin. Sinabi niya na marami itong naitulong sa kanya noong siya ay napatalsik sa paaralan. Siyempre, napakagwapo nito at ang
kanyang ugali at paglalakad ay makapagpapatibok ng puso ng sinumang babae. Nang makita ni Ling Yu ang kanyang ikalimang kapatid, nang pumasok si Ling Yu, napagtanto niya na ang tinutukoy ni Gu Anxin ay isang babae. Lumapit siya at nakipagkamay. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa kanyang ikalimang kapatid para alisin ang isang taong nagngangalang Ilun at sinabi na kung may kailangan siya, tutulungan niya ito. Sa oras ng pagkain, tiningnan ni Asheng ang kanyang ina at hindi siya makapaniwala sa mga masasamang bagay na ginawa nito. Tinanong niya ito kung may bagay ba sa kanyang kasalukuyang buhay na hindi niya gusto. Ang kanyang tanong ay ikinagulat ng lahat. Sinabi rin niya na aalis siya para mag-aral ulit sa ibang bansa sa loob ng 2 araw. Dinalaw ni na Madam Lu at Dr. Xiao sina Ling Yu at Gu Anxin. Kahit na nag-aalala sila, kinailangan nilang bumalik ng mag-isa dahil wala pa silang ebidensya. Hindi makapag-ingay si Asheng kaya pumasok siya sa kwarto upang kausapin ang kanyang ina ng pribado. Kahit na hindi niya direktang sinabi ang lahat, alam ng kanyang ina ang ibig niyang sabihin. Nagpanggap siyang inosente at sinabing wala siyang ginagawa. Umiyak si Asheng at nakiusap sa kanyang ina na itigil na ang kanyang kasamaan. Kinuha na rin ng kanyang ina ang mga ari-arian ng kumpanya ng Goshi. Matigas pa rin siya at naniniwalang tama ang kanyang mga ginawa. Ang panahong ito ay nagbigay ng pagkakataon kina Ling Yu at Gu Anxin na muling buhayin ang kanilang pag-ibig at maglaan ng mas maraming oras sa isa't isa. Sa harap ng mga shareholders, ipinakita ni Ling Sheng ang kontrata ng paglilipat ng shares na nilagdaan ni Ling Yu. Ikinagulat ito ng lahat. Paglabas nila ng kumpanya ng mayabang, sinuntok siya ni Madam Luo. Sinuntok din ni Ling Fang si Ilun sa harap ng kanyang kapatid dahil sa kapabayaan at sinabihan ang kanyang kapatid na kumuha ng mas profesional na bodyguard. Pagkatapos ng pulong, agad na pumunta si Ling Sheng kay Hin na may hawak na malaking baukwet ng bulaklak. Lumuhod siya at inalok siya ng kasal. Dahil sa mga araw na inalagaan siya at naging kasama, wala siyang dahilan upang tanggihan ang matamis na alok na ito. Masayang bumalik si Hin at ibinalita sa kanyang kapatid ang nangyari. Ngunit lalo siyang nag-aalala dahil alam niyang ang masamang papel ni Ling Sheng ay hindi niya ginagampanan kundi ang mabuting papel ang kanyang ginagampanan. Hawak ni Ling Sheng ang 30% ng shares, kaya siya ang magiging bagong FP ng Ling Family Group. Si Alun ay nahuli rin ni Ling Kai at dinala kay Ling Yu. Sa panahong ito, nagkasama sina Ling Yu at Gu Anxin para maglakbay, kumain at mag-enjoy ng walang iniisip na trabaho. Buong pusong inaalagaan ang isa't isa. Dahil hindi nakita ni Ling Sheng ang bangkay ng kanyang kapatid at ni Gu Anxin, palagi niyang hinahanap ang kanilang kinaroroonan. Pumunta siya sa ospital para bisitahin ang kanilang ama at sadyang dinala ang pahayagan tungkol sa pagkamatay ni Ling Yu na nagdulot ng isa pang pagkabigla at pagkahimatay sa kanilang ama. May hitsura siya pero mayroon din siyang kawalan ng paggalang at kalupitan. Sa harap ng mga reporter, sinisi niya ang lahat ng problema ng grupo sa kanyang kapatid at inihayag sa mga reporter na patay na ang kanyang kapatid. Nang makita ni Ling Yu at Gu Anxin ang balita, labis silang nagalit sa kawalang hiyaan ng taong ito. Dahil sa kanyang masasamang gawa, nakaranas si Ling Sheng ng bangungot habang natutulog. Nang makita siyang natatakot ni Hin, labis itong nag-alala para sa kanya. Para makakuha pa ng ebidensya, humingi si Ling Yu at Gu Anxin ng tulong kina Zhaolu at Juju. Ang unang kailangan nilang imbestigahan ay ang relasyon ni Yang Hong at Ling Sheng upang lumikha ng alitan sa pagitan nila at makahanap ng mga pagkakamali. Ang larawan ni Ling Sheng na umiinom kasama si Xiaoxu. Kinunan ng litrato ng mga bodyguard ni Ling Fang. Ang mga litratong ito ay mabilis ding nakarating kay Yang Hong na nag-ingat sa kanyang relasyon kay Ling Sheng. Nagpanggap si Ling Yu bilang isang doktor at pumasok sa ospital kasama si Xiao Yishan upang bisitahin ang kanyang ama. Nang makita niya ang kanyang kaawa-awang ama na walang malay at sa tabi niya ay mga litrato niya noong bata pa siya, hindi niya maiwasang maanti. Mas masakit ang kasamaan ng kanyang kapatid. Ayon sa plano, matagumpay na nakuha ni Juju at Zhaolu ang recording ng pag-uusap ni Ling Sheng at Yang Hong. Sa pag-uusap, nalaman din ng lahat ang plano ng iligal na paglilipat ng ari-arian, pati na rin ang masasamang gawain na ginawa ni Yang Hong. Ang alprazolam na ibinuhos ni Hin kay Gu Anxin ay hindi inaasahang nainom ng taong malas. Noong panahong iyon, alam lang ni Hin na pampatulog iyon at hindi niya alam na alprazolam iyon. Nang makita niya ang taong mahal niya sa pinakamagandang araw nito, na magkatabi sila, labis siyang natuwa. Ngayon ang engagement party ni Hin kaya't wala ang buong pamilya. Sinamantala ni Ling Yu at Gu Anxin ang pagkakataong ito upang palihim na pumasok upang maghanap ng ebidensya ng krimen ni Yang Hong at Ling Sheng. Nang paalis na sila, tinawag sila ni Hinghai. Pumasok din ang buong pamilya sa bahay. Ngunit pagpasok nila, si Hinghai lang ang natira, habang si Guyo Anzhao ay unti-unting nawawala ng memorya. Maging ang sarili niyang asawa ay hindi na niya makilala. Sa engagement party, matagumpay na pinalitan ni Juju at Zhaolu ang computer na naglalaman ng recording. Pumasok si Asheng sa dressing room at nakipag-usap sa kanyang kapatid. Sinabi niya na nakita niya si Gu Anxin at Ling Yu sa loob ng bahay, ngunit hindi niya sila isinumbong sa kanilang ina. Tinawag siya ni Ling Sheng para lumabas. Bagay na bagay sila sa isa't isa. Ipinagtapat niya ang lahat ng kanyang damdamin sa lahat ng bisita sa party at nasaksihan nila ito. Nang hawakan niya ang kanyang kamay at hinalikan ito, labis siyang naanti. Ang video ay nagpakita ng magagandang wedding pictures nilang dalawa, ngunit bigla itong naging recording ng masasamang bagay na pinag-usapan ni Yang Hong at Ling Sheng. Hindi siya makapaniwala.
Hindi niya inakala na ang taong buong puso niyang minahal ay isang taong gagawin ang lahat, pati na ang kanyang sariling ama ay hindi niya pinalampas. Nang makita ang kanyang nasasaktang kapatid, lumapit si Ansheng at inakay siya palayo. Nang marinig ni Hinhi ang huling bahagi, mas lalo siyang nasaktan para sa kanyang ina. Ang gamot na ibinigay niya kanina ay hindi pala pampatulog, kundi alprazolam. Sinubukan pa niyang isisi ang lahat ng kasalanan kay Gu Anxin. Ang dami ng mga reporter na nakapaligid ay nagdulot ng sakit kay Gu Anzhao at tumingin siya kay Hinhi bago umalis. Gustong habulin ni Ling Sheng pero pinalibutan siya ng mga reporter. Sinabi pa niya na peke ang recording. Nang sandaling iyon, nagyayabang na lumapit si Ling Sheng na ikinagulat ng lahat. Napakawalang hiya pa rin ni Ling Sheng. Sa paniniwalang tama lang na siya ang maging chairman ng grupo, itinulak ni Ling Fang ang ama nilang tatlo sa harap ng lahat. Sa harap ng mga saksi, ipinahayag ng ama ang kanyang pagkadismaya sa kanyang bunsong anak. Muli, buong lakas na inihayag ni Ling Sheng na siya ang may pinakamaraming shares, kaya siya ang magiging chairman ng grupo. Nang marinig iyon, inilipat agad ng ama ang kanyang 20% shares kay Ling Yu. Sunod naman na inilipat ni Ling Fang ang kanyang 0% shares sa kapatid niya. Lumabas si Gu Anxin at inilipat din ang kanyang 5% shares sa kanya. Hindi pa rin sumusuko si Ling Sheng at inakala na susuportahan pa rin siya ng ibang shareholders. Ngunit nang tumayo si Ling Tian at nakipag-usap sa mga shareholders, hiniling niya na gumawa sila ng matalinong desisyon. Lahat ng shareholders ay sabay-sabay na sumuporta kay Ling Yu, kaya't si Ling Sheng ay nanatiling nakatayo na parang tuod. Hukayin niyo ako ng hukay, mga kaibigan. Pagkatapos maayos ang lahat, pumunta si Gu Anxin sa ospital upang bisitahin ang kanyang ama. Naging matagumpay ang operasyon sa brain tumor, ngunit nag-iwan ito ng side effect na amnesia. Narinig niya ito at napaiyak dahil hindi pa niya nasasabi ang lahat ng katotohanan sa kanyang ama. Dahil sa pagkabigla, na ospital din si Yang Hong. Pumunta rin si Hugo rito at ninais na gumaling siya upang matanggap ang kanyang imansanas. Hindi na nag-aral sa ibang bansa si Ansheng para sa kanyang mga magulang at nanatili na lang upang alagaan ang kanyang pamilya at kasama ang kanyang kapatid na babae na pamahalaan ang grupo. Inamin din ni Gu Shaihing ang lahat ng kanyang pagkakamali sa kanyang ate. Yakapin ng isa't isa ang dalawang magkapatid at kalimutan ang lahat. Ipinasa ng ama kay Ling Yu ang buong grupo, ngunit naramdaman niya na si Ling Fang, ang kanyang kapatid, ay mas karapat-dapat para sa posisyong si. Magtutuon siya sa pagpapalago ng kanyang sariling kumpanya, ang New Wave, upang tapusin ang kanyang hindi pa natatapos na proyekto. Nagdagdag din ng maraming bagong miyembro ang kumpanya ni Zhaolu, ang Galaxy. Pumirma rin ang Ling Family Group ng pangmatagalang kontrata sa pagpapaunlad kasama si Gushai. Malapit na ring mailathala ang comics na Ipikit Mata Kong Napulot ang CET ni Gu Anxin. Nag-date sa tabing dagat sina Daile at Xiao Yishan kasama ang pusang si Xiao Dai. Handa na rin siyang tanggapin ang mainit na halik mula sa kanya. Binista ni Hinhai si Ling Sheng sa kulungan. Bagamat labis siyang nadismaya sa kanya, ang mga alaala nila ay nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Suot pa rin niya ang singsing na pang-propose. Nangako siya na magiging tapat sa kanya at maghihintay sa kanya habang buhay. Noon lang natauhan si Ling Sheng dahil sa kanyang inggit na wala sa kanya ang lahat at labis siyang nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Masayang pumirma si Gu Anxin ng autograph para sa kanyang mga tagahanga para sa mga bagong labas na comics at dumating din si Hinhi upang batiin siya. Nang sandaling iyon, isang tawag ang dumating na nagsasabi na nawawala si Ling Yu. Habang naghahanap siya, napunta siya sa isang laro ng raffle at nakakuha siya ng isang malaking pakete. Sa loob nito ay ang kanyang dating motorsiklo na ginamit niya bilang isang delivery rider. Sinundan niya ang direksyon ng araw. Siya ay mabilis na nagtungo sa madilim na amusement park at nang akmang aalis na siya, biglang lumiwanag ang lahat. Lumabas si Ling Yu at ikinuwento ang kanilang kapalaran, simula pa noong bata pa sila. Nang makasama kanya, nagkaroon siya ng positibo at masayang pagbabago. Isa siyang taong ayaw sa mga aksidente, ngunit sa kagandahan loob ng tadhana, dahil sa mga aksidenteng iyon ay nagkakilala sila. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumuhod si Ling Yu at nagpropose kay Gu Anxin. Agad siyang pumayag at isinuot niya sa kanya ang singsing. Niyakap nila ang isa't isa sa romantikong tanawin. Magiging mag-asawa na sila. Pagkatapos, dumating din ang kanilang mga mahal sa buhay upang batiin ang bagong mag-asawa. Masaya silang sama-samang nanood ng magagandang fireworks sa kalangitan sa gabi. Okay, dito na nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa aming channel sa loob ng 3 segundo upang suportahan kami. Salamat sa panonood sa aming channel. Magkikita-kita tayo sa susunod na pelikula.